Nagsisimula ang ating istorya sa isang bumabagyong gabi sa isang abandonadong akademya. Sa labas nito ay mayroong grupo ng mga martial artist ang nakatayo at nagtatangkang makasilong sa masamang panahon, kaya ang leader ng grupo ay nagtanong kung mayroon bang tao sa loob ng gusali. Sa gitna ng matinding ulan ay may bigla namang lumabas na isang bata sa loob ng akademya na tahimik na nakatayo at inoobserbahan lang ang paligid. Dahil sa biglang paglabas nito ay labis namang ipinagtaka ng grupo ng mga martial artist kung ano ang ginagawa ng isang paslit sa gitna ng kawalan ng ganitong oras. Maya't maya pa ay makikita natin ang pagpapatuloy ng grupo na pinangungunahan ng kanilang leader, kung saan hindi nito lubos na maisip na mayroong tao na namumuhay sa isinarang akademya. Dahil sa sama ng panahon ay natanong naman itong lalaki sa bata kung pwede ba silang magpalipas ng gabi sa lugar na ito para maiwasan ang walang tigil na matinding ulan. Ang batang lalaki na ito na ang ating bida sa istorya ay nag-alinlangan naman dahil hindi siya nakakasigurado kung ano ang intensyon ng mga hindi niya kilalang bisita. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon. Ito ay dahil sa magalang na pagpakiusap ng grupo sa kanya kahit pa na siya ay isang bata lamang, kaya napaisip siya kung kanila bang inaakala na siya ay isang batang salamangkero na nagbabantay ng isinarang akademya. Dahil napapansin ng ating bida na sila ay mukhang hindi naman mga masasamang tao ay kaagad din siyang nagbigay ng kanyang pagrespeto. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapaliwanag na siya rin ay naninirahan lang din sa abandonadong gusali ng ilang taon kaya sila ay pwede lang din na manatili dito. Gayunpaman, dagdag pa nito na ginagamit niya ang gusali na nasa kanyang likuran kaya gamitin nila ang ibang mga gusali sa loob ng akademya maliban dito. Agad namang nagbigay ng pasasalamat ang leader ng grupo at iginalang ang kanyang kahilingan. Pagkatapos nito ay inutusan niya naman ang kanyang mga tauhan na huwag lumapit sa tinutuluyan ng ating bida at sumilong na lamang sa ibang lugar. Nakaagad namang pinasang-ayunan ng grupo ng mga lalaki sa pagbigay ng pagbati sa kanilang patriyarka. Kasunod nito ay agad namang nagkalat ang mga lalaki para maghanap ng kani-kanilang pwesto sa loob ng akademya. At habang ito ay nangyayari ay mapapansin natin ang pagmamasid ng ating bida sa kanilang ginagawa. Kung saan nagawa nitong mapansin ang simbolo ng tang sa kanilang mga damit. Napatanong naman siya sa kanyang sarili kung silang lahat ba ay galing sa iisang angkan at kung ano silang klaseng mga tao. Subalit dahil mayroon pa siyang importanteng gagawin ay kaagad naman siyang nagbigay ng kanyang pagpapaalam sa patriyarka ng angkan ng tang. Maya't maya pa ay makikita natin ang kanyang pagpasok sa kanyang silid. Kung saan ang siya ay tuluyang makapasok ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang nakaimbak na mga banga. Bigla namang nag-iba ang kanyang mukha sa labis na tuwa dahil naisip nito na oras na para pakainin ang kanyang mga anak at kasabay nito ay ang kanyang pagtalon-talon habang naglalakad papunta sa mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa niya namang maabot ang isang banga, kung saan ang ito ay kanyang mabuksan ay hindi nito maitago ang kanyang pananabik. Sa loob ng banga ay makikita natin ang ilang bilang ng itinago niyang mga ipis. Agad niya namang kinuha ang banga na naglalaman ng mga insekto habang nagsasabi na marahil gutom na ito dahil hindi siya kaagad na nakabalik. Kasunod nito ay ang kanyang pagbukas ng isa pang banga, at sa loob naman nito ay isang malaking itim na gagamba na tinatawag na Black Earth Tiger. Ito ay isang tarantula na likas sa China at ito ay isang malaking uri ng hayop na lumalaki hanggang sa 200 sentimetro at ito ay mayroong kakaibang marka na kahawig sa isang tigre. Gamit ng kanyang chopstick ay kumuha naman siya ng isang ipis para ipakain sa kanyang alaga habang nagpapasalamat sa mga nilalang sa pagsama sa kanya sa isang malungkot na lugar na ito. Napuno naman siya ng saya nang makita niya ang paglamon ng gagamba sa ibinigay niyang insekto at hindi rin ito lubos na maisip na ang nilalang na singliit lang ng kanyang mga kuko noon ay ngayon lumaki na ng ganito. Dahil nagawa niya ng mapakain ang kanyang alagang gagamba ay bumaling naman ang atensyon nito sa kasunod niyang alaga. Makikita natin ang paglapit niya sa isang malaking aparador, kung saan nang siya ay tuluyang makalapit ay mayroon siyang binuksang isang kaha. Sa loob nito ay isang malaking butiki na tinatawag na bawang ling cave gecko. Habang hawak-hawak ang ipis ay muli namang lumabas ang pananabik sa kanyang mukha dahil sa kanyang nakikitang kakaibang guhit sa katawan at buntot ng nilalang. Dagdag pa dito ay wala din siyang pera noon kaya nahihirapan siyang bumili ng ganitong hayop at ngayon ay nakukuha niya na lang ito kahit saan. Nang bigla naman siyang nagulat dahil sa biglang pagkagat sa kanya ng butiki sa kanyang daliri. Na siyang naging dahilan ng pagwasiwas nito ng kanyang kamay para maalis ang hayop. At habang ito ay patuloy na nangyayari ay napaisip na lang siya na ito ay kagaya ng dati niyang buhay bago pa siya makapasok sa katawan na ito.
Ang ating bida noon ay isang live streamer na kilala bilang propesyonal na biologist na si Spicy Fabre at ang kanyang channel ay mayroong 1 milyong subscribers at ang channel na ito ay nagpo-focus sa mga nakalalason na mga insekto at hayop. Ang kanyang buhay ay naging malago subalit mayroong naging problema noong nag-livestream siya sa ibang bansa para ipagdiwang ang pag-abot niya ng 1 milyong subscribers. Dahil siya ngayon ay nasa Africa at ang kanyang channel ay nagpo-focus sa mga nakalalason na mga hayop ay natanong naman ng kanyang mga taga-subaybay kung nasaan na ang ahas na Black Mamba. Ang ahas namang ito ay tinagurian bilang pinakadelikado sa lahat ng mga ahas at siya ay pumunta dito para ito ay hanapin. Subalit siya ngayon ay nasa kanyang tinutuluyan kaya nasabi niya sa kanyang mga taga-subaybay na hindi maaaring magkaroon ng ganitong mabangis na hayop sa kanyang silid. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng mga nanunood sa kanya, siya ay napatayo sa kanyang inuupuan para ito ay subukang hanapin. At sa huling lokasyon ng kanyang paghahanap ay napunta siya sa kanyang ref subalit nakakasigurado siya na imposibleng naririto ang kanyang hinahanap. Sa hindi inaasahan, ang ahas nga ay nasa itaas nito. Kaya nang malagay niya ang kanyang kamay ay agad siya nitong kinagat sa kanyang braso. Sa tindi ng lason ay kaagad naman siyang nahimatay sa sahig at hindi na nakagalaw pa, at di kalaunan siya din ay namatay. Sa kasalukuyan ay makikita naman natin ang agad niyang pagkuha ng kanyang daliri palabas sa bibig ng butiki habang napapaisip na matapos ang lahat ng kanyang ginawa para mahanap ang ahas. Naruroon lang pala ito sa loob ng kanyang tinutuluyan sa itaas ng kanyang ref. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin ang patriarka ng angka ng tang sa labas ng kanyang pinto, kung saan maya't maya pa ay nagulat ang ating bida at dali-daling isinara ang kaha dahil sa pagkatok nito sa kanyang pinto at pagtanong kung siya ba ay nasa loob. Agad namang lumapit ang bata para buksan ang pintuan at natanong sa lalaki kung mayroon bang problema. Paanyaya ng lalaki na gusto lang nilang magpasalamat dahil sa pagbigay nito sa kanila ng masisilungan sa matinding ulan kaya inimbitahan niya ang ating bida na sumama sa kanilang maghapunan para tulungan sila na kumain ng karne ng nahuli nilang hayop. Labis namang ikinabigla ng ating bida ang pagkakaroon nila ng karne. Ito ay dahil simula nang siya ay mapunta sa ganitong mundo ay ang kinakain niya lang ay ang mga butiki at ahas. Kaya hindi naman nagdalawang isip ang ating bida na paunlakan ang hiling ng patriarka. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang paghinto ng ulan sa abandonadong akademya. Dahil dito ang grupo ay agad namang naglikha ng apoy para lutuin ang kanilang nahuling hayop na siyang pumuno sa hangin ng masarap na amoy. Sa kanyang nakikita at naaamoy ay hindi naman napigilan ng ating bida ang kanyang paglalaway dahil sa pananabik sa muling pagkain ng karne. Napangiti naman ang patriarka dahil sa nakita nitong ekspresyon sa mukha ng ating bida. Kaya nasabi nito na mukhang matatagalan pa para tuluyang maluto ang karne kaya habang ito ay kanilang hinihintay ay pwede ba siyang magtanong sa kanya. Agad naman itong pinasang-ayunan ng ating bida habang nahihiyang napapaisip na marahil siya ay napansin nito na nakatitig ng matagal sa kanilang nilulutong karne. Natanong naman ng patriarka sa kanya kung ilang taon na siya at kung siya lang ba ang namumuhay ng mag-isa dito sa kabundukan ng Hainan. Nagulat naman ang patriarka sa pagsagot nito na sa tingin niya na siya ay 14 na taong gulang at natanong kung bakit hindi siya nakakasigurado sa kanyang edad. Napaisip naman kaagad ang bata ng mapapaniwala ang dahilan kaya nasabi niya na wala siyang gaanong may maalala matapos nitong aksidenteng matamaan ang kanyang ulo. Kaya naaawa naman na natanong ng patriarka kung mag-isa lang ba siyang naninirahan dito. Na may ngiti namang pinasang-ayunan ng ating bida at nasabi na dahil wala siyang kahit anong talento ay nanghuhuli na lang siya ng mga ahas at ibinibenta ang balat nito para mabuhay. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na ang ganito kaliit na bata ay gumagawa ng isang delikadong bagay sa pamamagitan ng paghuli ng mga ahas upang makaraos sa pang-araw-araw. Subalit sinagot lang siya nito na siya ay maayos lang dahil sanay na din naman siya sa ganitong gawain. Mayroon namang bigla na lang sumulpot na isang matandang lalaki na siyang ama ng patriarka ng angka ng tang, nagsasabi na nagdala siya ng naluto ng karne kaya pwede na ang ating bida na maunang kumain. Dahil pansin nito na mukhang nagugutom na ang bata ay agad niya namang ibinigay sa kanya ang karne kaya agad namang nagpasalamat ang ating bida. Habang hawak-hawak ang kanyang pagkain ay may tuwa nitong nasabi na matagal siyang hindi nakakain ng karne kaya ganito na lang ang kanyang reaksyon. Hindi naman siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na kinagat ang ibinigay sa kanyang karne, kung saan sa kanyang unang kagat ay napaisip siya na ito ay ang tunay na kahulugan ng kasiyahan. Labis namang namangha sa kanya ang matanda at ang lalaki dahil sa laki ng gana nitong kumain.
Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagsabi ng patriarka na pwede siyang makinig sa kanya habang kumakain. Nasabi nito na mayroon silang hinahanap at natanong kung mayroon ba siyang napapansin na kakaiba sa paligid nito. Nagtataka namang natanong ng ating bida kung ano ang ibig nitong sabihin, ngunit napasabi lang ang patriarka na hindi niya alam kung pwede niya ba itong banggitin. Sumali naman ang matandang lalaki sa kanilang usapan, nagsasabi sa kanyang anak na maaari nila itong sabihin sa ating bida dahil mayroon silang pagkakautang sa kanya na maliit na pabor. Dagdag pa nito na marahil hindi din niya ito nalalaman kaya hindi siya mapapahamak at siya ay naninirahan ng mag-isa kaya wala siyang may pagsasabihan nito. Agad namang seryosong napatitig sa kanya ang patriarka, at nasabi nito na sila ay pumunta rito para hanapin ang isang alupihan o centipede na mayroong kulay asul na marka sa kanyang katawan, na ikinabigla ng ating bida dahil ngayon lang niya narinig ang ganitong klaseng insekto. Siya naman ay napanganga dahil sa dagdag na impormasyon na ibinigay ng patriarka sa pagiging napakalaki nito kaya paniguradong ito ay kanyang nakita. Natanong naman ito kung gaano ito kalaki, na sinagot naman ng lalaki na kung ito ay isang centipede na may husto ng gulang ay makakaya nitong madaling lunukin ng tao na kasing laki ating bida. Labis naman itong ikinagulat ng bata dahil hindi nito mapaniwalaan na mayroong isang centipede na kayang lumunok ng isang tao. Habang siya ay natitigilan ay inakala nito na siya ay nakabalik lang ng ilang daang taon subalit mukhang siya ay nasa ibang mundo. At dahil natutulala ang bata ay napaisip naman ng patriarka na marahil natakot niya ito sa kanyang mga sinabi. Napasabi naman ng matanda sa bata na huwag siyang mabahala, ito ay dahil sila ay nandito para hulihin itong nilalang. Naagaw naman ang atensyon ng dalawa dahil sa pagtanong ng bata kung plano ba nila itong alagaan kaya ito ay kanilang sinusubukang hulihin. Ang elder ay sinubukan namang seryosong kunin ang kanyang sinabi. Subalit pagkalipas ng ilang sandali ay hindi nito napigilan ang malakas na pagtawa habang ang anak naman nito ay nagsabi na ang ating bida ay nakakatawa. Natanong naman ng matanda kung papaano nila itong aalagaan dahil ito ay kanilang gagamitin bilang isang medisina. Nalabis namang ipinagtaka ng ating bida kaya nanghingi siya ng paglilinaw. Inakala naman nito na sila ay mga mangangalakal lamang noong una subalit napaisip siya ngayon na ang mga ito ay mukhang nagbebenta ng droga, kaya natanong niya ang mga ito kung papaano ang isang nakalalaso na centipede na magagamit bilang isang gamot. Nilinaw naman ng matandang patriarka habang angat-angat ang kanyang kamao na ito ay hindi tiyak na posibilidad subalit ang kanyang apo ay nakahiga sa kanyang higaan na may malubhang karamdaman kaya gagawin nito ang lahat para siya ay kanyang mapagaling. At para ito ay kanilang magawa ay kinakailangan niya ng inner core ng ganoong centipede dahil ito lang ang makakasagip sa kanyang apo kaya ito ay kanilang hinahanap. Naunawaan naman ng ating bida na ito ay kanilang ginagawa para siya ay magawang mailigtas. Dagdag pa ng patriarka na hindi lang ito ang apo ng matanda kundi ang kanya din mismong anak kaya ito ay kanyang ginagawa. Napaisip naman ng ating bida na mukhang sinusubukan nilang pakainin itong babae ng kahit ano dahil siya ay nasa bingit na ng kamatayan. At dagdag pa nito na hindi niya lubos na maisip na magagawang medisina ang isang centipede ngunit mukhang desperado na ang mga ito para siya ay sagipin. Sa kabila ng awa na nararamdaman nito sa centipede, sa kanilang lagay ay napagpasyahan naman ng ating bida na sila ay kanyang tulungan dahil sa kanilang ipinapakita sa kanya na respeto at kabutihan. Nagawa namang maisambit nito ang centipede kaya naagaw ang atensyon ng patriarka papunta sa kanya at agad na natanong kung nakita niya ba itong nilalang. Subalit siya ay nadismaya lang dito dahil sinagot ito ng bata na hindi niya pa ito nakikita. Gayunpaman labis ang dalawa na nabigla sa dagdag pa nitong sinabi, ito ay dahil kasabay ng kanyang pagpapalabas ng malaking ngiti sa kanyang mukha ay ang kanyang pagsabi na sa tingin niya alam niya kung saan ito hahanapin. Ito ay dahil siya na kilala bilang si Spicy Fabre na namatay sa kagat ng isang ahas ay mas mayroong kumpiyansa kahit kanino man tungkol sa mga nakalalaso na mga nilalang. Ito ay dahil kabilang sa humigit kumulang 8,700,000 uri ng hayop, ang 20,000,000 dito ay sinasabi na makamandag. Ang bawat isa sa mga nilalang na ito ay kanyang nalalaman sa kanyang isipan, at kahit na ang isang centipede ay hindi eksepsyon dito. Ito ay dahil kung ang nakalalaso na mga hayop ang pinag-uusapan, ang lahat ay nasa kanya lamang na mga palad. Nagawa naman itong mabuksan ang libro patungkol sa mga centipede sa kanyang isipan, na siya namang agad niyang sinuri para malaman ang kanyang kinakailangan. Maya't-maya pa matapos nitong makuha ang impormasyon patungkol dito ay kaagad niya namang isinara ang libro. Pagkatapos nito ay kanya namang nasabi na maaaring alam na niya ngayon kung saan naruroon ang hinahanap nilang nilalang.
Hindi naman mapaniwalaan ng elder at ng patriarka ang kanyang mga sinabi kaya natanong ng matanda kung saan nila ito mahahanap. Napaisip naman ang ating bida at natanong sa kanila kung saan ang mga lugar na natapos na nilang galugarin. Nasabi ng patriarka na nagawa na nilang maghanap sa hilaga at silangan mula rito at nag-focus sila sa tabing ilog sa hilaga, dagdag pa nito na sila ay naghanap tuwing sikat ang araw. Dahil dito ay nasabi ng ating bida na ito ang rason kung bakit hindi nila ito nagawang mahanap. Kaya nagtataka namang natanong ng dalawa kung pwede ba nitong idetalye kung bakit. Habang angat-angat ng ating bida ang kanyang kamay ay agad niya naman itong pinasang-ayunan. Kung saan pinaliwanag niya na ang mga centipede ay nabibilang sa klase ng Arthropoda phylum at Chilopoda. Ibig sabihin nito sila ay mayroong malawak na saklaw ng teritoryo at bilang isang insekto na mayroong malamig na dugo, kinakailangan nila ng masisilungan upang maayos na mapapanatili ang temperatura ng kanilang katawan. Dagdag pa nito na isa sa kawili-wiling katotohanan sa nilalang ay hindi gaya ng ibang insekto na mayroong hindi nababasang katawan. Ang mga centipede ay mahina sa tubig dahil sa mga butas sa kanilang shell kaya hindi nila gusto ang mga basang lugar. Ito din ay isang hayop na kinakailangan ng mataas na halumigmig ngunit ayaw sa basang kapaligiran, gayunpaman nagagawa nitong mabuhay ng matagal kahit na walang tubig. Kaya nasabi ng ating bida sa kanila na ang nilalang na blue-spotted centipede ay hindi matatagpuan sa mga gubat o sa tabi ng ilog. Hindi naman makapaniwala ang matandang patriarka dahil inaakala niya na mas gusto ng mga centipede ang mga lugar tulad ng bitak sa nabubulok na mga kahoy. Nasabi naman ng ating bida na ang makikita niya dito ay ang mga maliliit lamang. Ito ay dahil ang mga malaking insekto ay hindi magagawang makapagtago sa loob ng gubat at sa mga bato sa tabi ng ilog. Napatingin naman ang elder at ang patriarka sa isa't isa dahil naunawaan nila na tama ang sinabi nito at mali ang pamamaraan ng kanilang paghahanap. Agad namang napasabi ang patriarka kung saan nila mahahanap ang blue-spotted centipede dahil kung ito ay kanilang makikita sa lokasyon na kanyang sinabi ay bibigyan nila ito ng malaking gantimpala. Napangiti naman ang ating bida at bigla na lang siyang napaturo patungo sa kanilang campfire. Nagpapahiwatig na marahil ang nilalang na ito ay nasa mabatong kabundukan sa kanluran. Kanya namang ipinaliwanag na ang mga centipede ay gustong magpahinga sa ilalim ng mainit na bato sa araw at gumala naman sa gabi para maghanap ng kanilang makakain. Kaya pagkalipas ng ilang araw sa pagsapit ng hating gabi ay agad namang napunta ang buong grupo papunta sa mabatong kabundukan, kung saan makikita natin ang mga martial artist na naghahanap ng mabuti sa paligid para magawang makita ang insekto. Sa itaas naman ng malaking bato ay makikita natin ang patriarka na tahimik na nakamasid sa buong lupain, umaasang makikita ang kanilang hinahanap. Maya't maya pa ay mayroon namang lumapit sa kanya na isa sa kanyang tauhan, nagtatanong kung ang ating bida ba ay nagkakamali dahil wala naman silang may mahanap dito. Hindi naman ito sinagot ng patriarka at agad lang na bumaba sa lupa habang nag-uutos na itigil na muna nila ang kanilang paghahanap ngayong araw at ipalabas ang kanilang palaso para tipunin ang lahat ng mga naghahanap. Kaya pagkalipas ng ilang minuto ay mayroon tayong makikitang isang nagliliwanag na palaso papunta sa kalangitan. Nagpapahiwatig para bumalik na ang lahat at magtipon. Di kalaunan ay makikita naman natin ang grupo na nagtipon sa isang bonfire. Pagod na pagod sa paghahanap nila ng ilang araw at umaasang sana tama ang mga sinabi ng ating bida. Napatanong naman ang isa sa mga lalaki kung bakit kaya hindi nila magawang mahanap ang centipede, na pinasang-ayunan naman ang kanyang katabi at nasabi na mukhang kumpiyansa naman ang bata sa kanyang mga sinabi. Napansin naman ng mga ito ang patriarka na tahimik lang na nakaupo sa kanyang kinaroroonan at mukhang natutulala. Nang bigla na lang nitong nasabi na ang kanyang anak na si Huayon ay itinuturing bilang pinaka-nakakahangang talento sa kasaysayan ng pamilya ng Tang, subalit nagawa pa rin siyang madapuan ng karamdaman kaya naiinis nitong natanong kung ang langit ba ay tuluyan ng sumuko sa kanya. Bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagbabalik ng punong patriarka na kanyang ama, kung saan makikita natin itong lumapit ng diretso papunta sa kanya. Nang siya ay makalapit ay natanong naman ito sa kanyang anak kung sila ba ay nabigong muli na mahanap itong nilalang ngayong araw. Na pinasang-ayunan naman ng patriarka. Kaya malungkot na nasabi ng elder na pati din siya ay nagawang mabigo sa kanilang paghahanap. Dagdag pa nito na ang kanyang apo na si Huayon ay marahil magagawa na lang na tumagal ng 3 buwan at hindi niya alam kung itong centipede ba ay kanilang mahahanap sa loob ng 10 araw. Dahil sa kanilang kabiguan, natahimik naman ang dalawa sa kanilang kinatatayuan. At pagkalipas ng ilang sandali,
Malungkot na inirekomenda ng patriarka na sila ay maglakbay kinabukasan papunta sa timog dahil wala man lang silang may nahanap ngayong kahit anong bakas sa kanluran. Ang kanyang mga sinabi ay pinasang-ayunan naman ng matanda. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa biglang sumagi sa kanyang isipan, kung saan siya ay napahawak sa kanyang ulo at napatawa ng napakalakas habang nagsasabi kung bakit hindi niya kaagad ito naisip at tunay ng tama ang lugar na ito. Napatanong naman ang lalaki kung mayroon ba siyang napansin na kakaiba, subalit sinabihan lang siya ng kanyang ama na gaya ng kanyang sinabi, wala silang may naramdaman na kahit anong bakas o presensya. At dahil wala man lang kahit anong presensya ang naririto, nasabi niya na tunay nga na ang kanilang hinahanap na centipede ay nandito, na ikinagulat naman ng patriarka at ng grupo. Natanong naman nito ang kanyang anak kung mayroon ba siyang nahanap na bakas sa 3 araw na kanilang paghahanap sa mabatong kabundukan, na sinagot niya naman ng wala ni isa. Dagdag pa nito na ito nga ay tunay na kakaiba dahil wala man lang silang may nahanap na marka sa teritoryo ng mga hayop o di kaya dumi ng mga hayop sa paligid. Labis naman na pagkabigla ang makikita natin sa mukha ng patriarka ng ito ay kanyang lubusang maunawaan. Kaya may tuwang nasabi ng matanda na hindi ka panipaniwala na wala man lang kahit ni isang bakas ng isang hayop ang naririto sa malaking kabundukan. Nabanggit naman ng patriarka ang sinabi ng ating bida na ang centipede ay isang materitoryong hayop. Pinasang-ayunan naman ito ng kanyang ama dahil marahil ang lahat ng mga hayop na naririto noon ay tumakas o di kaya ay naging pagkain ng hinahanap nilang insekto. Agad namang napahawak ang matanda sa balikat ng kanyang anak, at may tuwa nitong nasabi na magagawa na nilang masagip si Huayon dahil ang blue-spotted centipede ay paniguradong naririto. Kaya napaangat naman ang lalaki ng kanyang kamao dahil sa wakas ay nagbunga din ang kanilang pagsusumikap at magagawa na nilang masagip ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang sandali ay labis namang nabahala ang grupo ng mga martial artist dahil sa biglang pagyanig ng lupa. Kaya kanilang nagtatakang naisip kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid. Ang mga lalaki naman malapit sa kanilang bonfire ay nawala sa kanilang pagkakabalanse dahil sa malakas na pagyanig sa ilalim nito. Maya't-maya pa ay nagawa namang mabiyak ang lupa, kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang nagkaroon ng isang malaking pagsabog dito. Na siya namang umagaw sa atensyon ng lahat kaya napatanong sila kung ano ang nagaganap. Subalit bigla na lang din sumabog ang malaking bato na nasa kanilang likuran. Kasabay ng pagsabog ng bato ay ang paglabas ng mahaba at matalas na paa ng isang insekto, na siyang agad na ikinagulat naman ng mga kalalakihan dahil sa biglang pagtusok nito sa lupa. Pinagpawisan naman ng matindi ang isang lalaki dahil sa kanyang nakikita nang siya ay tumingala. Habang makikita naman natin ang labis na takot sa mga mukha ng ibang martial artist dahil sa lumabas na nilalang. Ang matandang patriarka naman ay nabato sa kanyang kinatatayuan sa takot. Ito ay dahil ang biglang lumabas sa kanilang harapan ay isang dambuhalang insekto na mayroong mahabang katawan at maraming mga matatalim na paa. Nang ito naman ay tuluyang makalabas ay makikita natin ang kulay asul na mga marka nito sa kanyang katawan na dahilan kung bakit itong tinawag na blue-spotted centipede na kanilang hinahanap. Habang ito ay nangyayari ay bumalik naman tayo sa abandonadong akademya, kung saan napapaisip ang ating bida habang nakahiga kung gaano kaya kalaki ang centipede para marinig niya ang ingay ng kanilang nagaganap na kaguluhan hanggang dito. Bigla naman siyang napangiti habang inilalarawan na ito ay isang centipede na makakaya siyang lunukin ng buo. Kaya agad namang lumabas ang pananabik sa kanyang mukha at nasabi na gusto niya talaga itong makita. Pagkalipas ng ilang oras ay bumalik naman tayo sa ngayon ay kumalma ng mabatong kabundukan sa kanluran. Dito ay makikita natin ang pagtipo ng grupo ng mga martial artist ng angka ng tang sa nagawa nilang mapuksang blue-spotted centipede na kanilang matagal na hinanap, kung saan nagawa nilang makuha ang inner core ng nilalang. Dahil dito ay mangiyak-iyak naman ang mga lalaki at ang matandang patriarka dahil gamit nito ay magagawa na nilang masagip ang kanyang apo. Habang hawak-hawak naman ng patriarka ang kamay na mukhang apektado ng lason ay inagaw nito ang atensyon ng kanyang ama at nagsabi na siya at ang kanilang hindi mga nasugatang tauhan ay maunang umuwi sa Sichuan. Nabigla naman ang matanda sa kanyang sinabi at natanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Tumugon naman ang kanyang anak sa pagsasabi na ang galit ay kanilang inuukit sa dugo habang ang kabutihan naman ay kanilang inuukit sa bato, nagpapahiwatig ng kanilang matatag na panindigan sa paghihiganti at pasasalamat. Kinumpirma naman ng patriarka na mayroon pa silang kinakailangang gawin dito, kaya napahawak naman ng kanyang ama sa kanyang ulo dahil muntik niya na itong makalimutan.
Sumang-ayon naman ang matandang patriarka at inirekomenda na tanggapin ng bata nating bida bilang bisita at ibigay sa kanya ang kahit anumang gusto nito. Habang hawak-hawak ng patriarka ang kanyang sugatang kamay ay nasabi naman ito na inutusan na niya ang mga sugatan nilang tauhan na magpagaling sa bayan dahil bibisitahin niya ang bata sa abandonadong akademya dahil baka interesado din ito sa naging kinalabasan ng kanilang paghahanap. Samantala makikita naman natin ngayon ang ating bida na napapalibutan ng tatlong maliliit na mga insekto. Habang siya ay nakaupo ay napaisip naman siya kung ano ngayon ang kanyang gagawin sa mga nilalang. Ito ay dahil pagkalipas ng isang gabi lamang ay naging isa siyang ama nitong mga maliliit na blue-spotted centipedes. Naalala naman nito ang kanyang paglagay sa mga itlog sa lamesa pagkatapos nitong linisan ng siya ay makauwi. Subalit siya ay bigla na lang nagulat dahil paggising nito ay agad na ang mga itong napisa. Nagkaroon naman siya ng pagdududa pero hindi niya inaasahan na mapipisa ito ng ganito kabilis. Ang mga maliliit na insekto ay kumakapit naman sa kanya ng husto, kaya sinubukan niyang kuhanin ang isa sa mga nilalang. Subalit ang problema ay hindi niya na ito magawa dahil sa tingin ng mga insekto na siya ay ang kanilang magulang. Bumalik naman sa kanyang alaala noong bago niya itong makuha, kung saan sumunod siya papunta sa mabatong kabundukan. Dahil sa kanyang pananabik na malaman ang patungkol sa isang centipede na pwede siyang lamunin ng buo at ang kanyang pagiging YouTuber ay nagawa naman itong mahanap ang pinagtataguan ng blue-spotted centipede. Na isang maliit na kuweba na agad niya namang walang takot na pinasok. Di kalaunan sa kanyang paghahanap ay nagawa naman itong makasalubong palabas ang isang insekto na kasing laki ng kamao ng tao, na agad niya namang pinagsisipa para ito ay kanyang mapigil. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang ating bida na napaluhod sa tindi ng pagod sa pakikipaglaban nito sa insekto. Nagawa naman itong maginhawaan dahil matagumpay nitong nagalugad ang kuta ng centipede. Kasabay nito ay naging ligtas din ang tatlong mga itlog na kanyang nakuha sa loob kaya labis na lang nasaya ang kanyang naramdaman. Habang hawak ang kanyang ulo ay napaisip naman siya na mabuti at huminto ang ulan. Ito ay dahil kung hindi ito nangyari ay marahil hindi siya nakakuha ng kahit isa sa mga itlog. Nang bigla naman siyang may naunawaan kaya agad siyang napatayo at nasabi na hindi ito oras para maging ganito dahil kinakailangan niyang kaagad na makabalik at linisan ang mga itlog na kanyang nakuha. Agad niya namang itinali ang pinaglalagyan ng mga itlog sa kanyang baywang ng napakahigpit at may malaking tuwa sa kanyang mukhang nagsabi na maghintay lang ang mga ito ng saglit dahil ang kanilang kuya ay papaliguan din sila sa oras nang siya ay makauwi. Sa kasalukuyan ay makikita naman natin ang ating bida na napabuntong hininga. Ito ay dahil hindi niya nagawang makakita ng nabubuhay na blue-spotted centipede sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman siya ay nagpapasalamat na nagawa niyang maisagip ang natitirang mga itlog. Ang mga maliliit na centipede naman ay dumidikit sa kanya ng gusto kaya nagpakiusap siya ng personal na espasyo, ngunit ang katigasan ng ulo ng mga ito ay kanya lang na ikinainis. Nang bigla naman siyang may naisip, ito ay kung siya ay pupunta sa tubig ay kusang aalis ang mga ito sa kanyang katawan. Naagaw naman ang pansin ng isang maliit na centipede dahil sa pagpapalabas niya ng isang masamang ngiti, kung saan labis na lang ang naging pagkagulat ng insekto dahil sa pagsabi nito na sila ngayon ay maliligo. Sa parehong oras ay makikita naman natin ang pagdating ng patriarka sa abandonadong akademya, at dahil pansin nito na wala sa labas ang ating bida ay agad naman siyang nagpatuloy. Di kalaunan ay nagawa naman nitong maabot ang kanyang tinutuluyang gusali kaya agad siyang kumatok at nagtanong kung mayroon bang tao sa loob. Naghintay naman siya ng ilang sandali subalit pansin nito na walang may sumasagot. Interesadong alamin ang loob ng ipinagbabawal na silid ng bata ay kaagad niya naman itong binuksan, at nang siya ay makasilip sa pintuan ay muli niya namang tinawag ang ating bida. Dahil wala siyang may makuhang sagot, ang patriarka ay kaagad namang pumasok habang napapansin sa paligid ang mga halamang gamot, mga medisina at mga banga na nakapaligid dito. Habang siya ay nagpapatuloy sa loob ay napatanong naman siya kung ang bata ba ay isang manggagamot. Napapaisip na mali ang pagpasok nito sa silid ng walang pahintulot ay kaagad niya namang napagdesisyonan na bumalik na lang mamaya. Subalit nang siya ay makalingon para tuluyang lumabas ay bigla na lang siyang napahinto. Ito ay dahil sa ingay na kanyang naririnig sa kanyang likuran. Kaagad naman siyang napalingon para ito ay kanyang tingnan, kung saan napansin nito na ang tunog ay nanggagaling sa mga banga. Interesadong malaman, kaagad niya namang nilapitan ang pinanggagalingan ng tunog. At nang siya ay makalapit ay agad niyang binuksan ang isang lalagyan, na labis niya namang ikinagulat nang ito ay kanyang makita.
Ito ay dahil ang nasa loob nito ay ang malaking alagang gagamba ng ating bida na Black Earth Tiger. Kasunod naman nito ay nagawa niyang marinig ang tunog na nanggagaling naman sa aparador, kaya agad naman siyang may binuksang kaha at ang isa sa nilalaman nito ay isang tuko. Hindi naman magawang makapaniwala ng patriarka sa kanyang nakikita dahil sa iba't ibang uri ng nakalalaso na hayop sa kanyang paligid. Habang siya ay nagpapatuloy ay nagawa naman nitong makita ang ibang mga lalagyang banga na mayroong sa legubang. Habang ang iba naman ay mga hindi pa napisang itlog. At dagdag pa dito ay mga natuyong ahas sa kanyang kaha. Napaisip naman ang patriarka na ang lahat ng mga ito ay hindi kapanipaniwala, at natanong nito sa kanyang isipan kung nagpapalaki ba ang ating bida ng nakalalaso na mga hayop kabilang ng kanilang mga supling. Hindi niya naman ito lubos na maisip dahil ang kanilang angkan na pamilyar sa mga nakalalaso na mga nilalang ay nagagawa lamang na makuha ang lason sa mga ahas dahil hindi nila magawang makahanap ng paraan para maparami ang mga itlog na kagaya ng ginagawa ng ating bida. Maya't maya pa ay makikita naman natin ang paglabas ng patriarka sa silid ng bata. Napapaisip na inaakala niya na nagawa nilang maligtas ang kanyang anak sa isang maliit na swerteng pagkakataon. Ngunit ang kanilang totoong swerte ay ang makatagpo ang ating bida. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nito dahil sa biglang pagtawag sa kanya, ito ay ang ating bida na dali-dali namang lumapit sa kanya at natanong kung ano ang nangyari sa kanyang kamay. Subalit agad lang na napahawak ang lalaki sa kanyang balikat, nagsasabi na ito ay hindi malaking bagay at siya ay nandito dahil mayroon siyang importanteng sasabihin sa kanya. Hindi naman ito nagawang matapos ang kanyang sinasabi dahil sa kakaibang enerhiya na bigla na lang sumulpot at kanyang naramdaman. Nagawa naman itong mapansin ang masamang enerhiya sa labas ng akademya, kung saan lumabas dito ang isang anino ng isang tao. Ito naman ay nanggagaling sa isang mabagsik na individual na mayroong peklat sa kanyang kabilang mukha at mayroong matatalim na mga ngipin na mukhang kalaban ng angkan ng Tang. Dahil sa napapansin niyang panganib ay agad naman ang patriarka na itinulak ang ating bida papalayo at pasigaw na pinagsabihan na kaagad siyang tumakbo. Subalit agad namang yumuko ang lalaki para kumuha ng buwelo, kung saan bigla na lang itong tumalo ng napakabilis sa kanyang kinaroroonan habang angat-angat ang kanyang kamay para magawang atakihin ang patriarka. Nang siya ay makalapit ay kaagad niya namang inatake ang patriarka gamit ng kanyang kamay, ngunit nagawa niya naman itong maharang gamit ng kanyang sugatang braso. Gayunpaman ay nasuka siya ng dugo dahil sa lakas ng ginawa nitong pag-atake. Ang kanyang kalaban ay bigla namang nagpakawala ng isa pang pag-atake gamit ng kanyang enerhiya. Na siya namang kaagad na tumama sa kanya kaya siya ay napaupo sa lupa. Habang pinapahiran ang dugo na lumalabas sa kanyang bibig ay naisip niya naman na ang delikadong lalaki ay mayroong kapantay na kapangyarihan sa kanyang ama, kaya inutusan niya ang batang lalaki na agad na umalis. Subalit siya ay huli na dahil nagawang makuha ng kanilang kalaban ang ating bida at walang awa itong sinakal. Habang ito ay kanyang ginagawa ay may tuwa naman itong nasabi na narinig niya na ang mga bastardo na galing sa angkan ng Tang ay pumunta sa lugar ng Hainan kaya siya ay pumunta dito. Dagdag pa nito na hindi niya inaasahan na ang anak ng isa sa tinaguriang pinakamalakas na Poison Master ay nasa ganitong sitwasyon at mag-isa lamang. Nagtaka naman ang patriarka kung bakit ito ginagawa ng lalaki dahil hindi siya nito kilala, kaya natanong niya kung bakit siya at ang maliit na bata ay kanyang pinupuntirya. Kaya habang patuloy na sinasakal ng kalaban ang ating bida ay nasabi naman nito na hindi ba nito nakikita ang kanyang mukha at ang kanyang namumulang kamay. Ito ay dahil siya ang tinaguriang blood hand na si Tak Unyang at ang kanyang ama ang dahilan ng kanyang mukha kaya nandito siya para maghiganti. Nagawa namang maalala ng patriarka kung sino itong lalaki dahil narinig niya na siya ay nagawang matamaan ng kanilang teknik na poison palm sa kanyang mukha at nahulog sa bangin kaya hindi naman ito mapaniwalaan na siya ay patuloy pa ring nabubuhay. Pasigaw namang nagpakiusap ang lalaki sa kanilang kalaban na hayaan na lang nito ang bata na makaalis dahil ibibigay niya sa kanya ang kanyang buhay. Subalit mas lalo lang hinigpitan ni Tak Unyang ang pagkakahawak sa leeg ng ating bida at nagsabi na papatayin niya ang lahat ng mga tao na nagawang makasalamuha ang angkan ng Tang. Napakagat naman ang patriarka sa labis na pagkainis dahil pansin nito na wala siyang planong pakawalan ang batang lalaki. Ang ating bida ay nasa bingit naman ng pagkawala ng malay dahil sa mas lalong paghigpit ng pagkakahawak ni Unyang. Kung saan napatawa na lang itong masamang lalaki at malinaw na papatayin ang ating bida. Habang patuloy na sinasakal nito ang ating bida ay sinubukan naman itong tipunin ang natitira niyang lakas para magpakiusap na siya ay kanyang pakawalan.
Hindi naman ito pinansin ng ating bida at nagpatuloy lang sa pagsakal sa kanya hanggang malapit na siyang maubusan ng hininga. Nang bigla namang may lumabas na tatlong mga nagliliwanag na mga mata, ito ay ang tatlong maliliit na mga centipede na bigla na lang lumabas sa damit ng bata at kaagad na sumugod sa kanilang kalaban. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa naman nilang makagat ang masamang lalaki sa kanyang kamay, leeg at kanyang katawan. Hindi naman siya kaagad nakapag-react sa pangyayari kaya labis niyang ipinagtaka kung ano ang ginagawa ng mga centipede dito. Sinubukan niya namang alisin itong mga insekto sa pag-aakalang hindi naman siya masasaktan ng mga ito. Nang bigla naman siyang nasuka ng dugo dahil sa mga lason na kanyang nakuha sa mga maliliit na nilalang, kung saan pagkalipas lang ng ilang sandali ay kaagad siyang napaluhod sa lupa. Hindi nagtagal ay tuluyan naman itong natumba sa harap ng ating bida habang napupuno ng lason. Hindi naman mapaniwalaan ng bata na nagawang tumalab ng lason ng ganito kabilis sa malakas na lalaki ng ganito na lamang kaya siya ay natigilan sa kanyang kinaroroonan. Agad namang tumayo ang bata at napatanong sa patriarka kung ang lalaking ito ay tunay bang masamang tao habang siya ay sinisipa para tingnan kung ito nga ba ay namatay. Napanganga naman ang lalaki sa pagkagulat dahil hindi nito mapaniwalaan na nagawang matalo ng bata ang kanilang kalaban na singlakas ng kanyang ama. At pagkalipas ng ilang sandali ay nagbago naman ang mukha nito sa pagpapalabas ng malaking ngiti habang napapaisip na itong batang lalaki ay kinakailangang maging parte ng kanilang pamilya. Maya't maya pa ay makikita naman natin ang bata na mayroong hawak na isang patpat habang sinusundot ang ulo ng masamang lalaki, napapaisip na tunay nga itong namatay. Pagkalipas ng ilang araw pagkatapos na mamatay nitong kanilang kalaban na tinaguri ang Blood Hand ay pumunta naman tayo sa loob ng silid ng ating bida. Makikita natin dito na kanyang inaalagaan ang patriarka na ngayon ay nakahiga dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Dahil sa kanyang pag-aaruga ay nagpasalamat naman itong lalaki sa ating bida, subalit pinagsabihan naman siya nito na sa halip na magpasalamat ay sabihin nito kung nasaan ang kanyang mga kasamahan para ito ay kanyang mahanap. Subalit napaisip naman siya na hindi niya magagawang iwan ang lalaki sa kanyang sitwasyon at hindi din siya makakatawag ng manggagamot kaya sinabihan na lang siya ng patriarka na huwag siyang mag-alala dahil siya ay gagaling din naman pagkatapos ng ilang araw ng pagpapahinga. Nagtaka naman itong bata dahil napakakalmado ng lalaki kahit na nasuka ito ng maraming dugo. Ngunit sinabihan lang siya nito ng may ngiti sa kanyang mukha na siya ay maayos lang dahil siya ay isang martial artist. Natanong niya naman kung ano ang ibig nitong sabihin dahil ito ay hindi pamilyar sa kanya. At dagdag pa nito na kung ito ba ay isang uri ng mga tao na nagagawang makalipad at nakakapagpalabas ng mga apoy. Napatawa naman ang lalaki sa kanyang mga sinabi at ipinaliwanag na hindi lahat ay magagawa ito subalit isa ito sa konsepto ng pagiging martial artist. Namamangha namang napaisip ang ating bida na tunay ngang kakaiba itong mundo kesa sa kanyang dating buhay dahil ito rin ay mayroong centipede na kasing laki ng isang bahay. Iminungkahi naman ng patriarka ang pagpapasalamat sa ating bida dahil sinagip nito ang kanyang buhay kaya siya ay mayroong malaking utang sa kanya. Dagdag pa nito na siya ay hayaan niyang maayos na magpakilala sa kanya kahit na sa ganitong sitwasyon, kung saan nasabi nito na siya ay si Tang Chulsa na galing sa angkan ng Tang. Kaya agad naman na nagpakilala ang ating bida bilang si Wei Soryong. Napangiti naman ang patriarka dahil ito ay isang magandang pangalan dahil ang Soryong ay nangangahulugan bilang maliit na dragon. Muli naman itong tinawag ang ating bida at natanong sa kanya kung pwede ba siyang magtanong, na agad namang pinasang-ayunan ng bata. Dahil napapansin nito ang mga nilalang sa kanyang katawan, natanong nito kung ito ba ay mga nakalalaso na mga centipede. Na agad naman na muling pinasang-ayunan ng ating bida sa pagsabi na ito ay mga maliliit na blue-spotted centipede. Sa tindi ng kanyang pagkabigla ay nagawa namang bumangon ng patriarka sa kanyang pagkakahiga at natanong kung tunay ba nitong nagawang mapaamo ang ganitong mga nilalang. Dagdag pa nito na nagawa niya ding makita ang mga iba pa niyang mga alaga habang naghihintay sa kanya noong siya ay wala. Hindi naman kaagad nakasagot si Soryong at nagpalabas na lang ng kinakabahang ngiti. Subalit pagkalipas ng ilang sandali ay nagsabi naman siya na ito ay magiging mahabang kwento kaya maayos lang ba ito sa patriarka. Na kanya namang sinagot na hindi niya ito alintana kaya siya ay magpatuloy. Kaagad naman itong sinimulan ang pagkwento sa patriarka tungkol sa kung papaano nito nakuha ang mga itlog ng blue-spotted centipede. Pagkatapos nitong may kwento ang lahat, makikita naman natin ang labis na pagkabigla sa mukha ng lalaki dahil hindi nito mapaniwalaan na nagawa niyang maalagaan ang mga maliliit na centipede simula nang hindi pa ito napipisa.
Kinumpirma naman ng ating bida na nagagawa din itong mahulaan kung kailan mapipisa ang mga itlog kaya napatanong na lang ang lalaki sa kanyang isipan kung papaano niya itong nagagawa. Maya't maya pa ay binuksan naman ni Soryong ang kanyang mga kaha sa kanyang aparador, kung saan inilabas nito ang dalawang mga malalaking butiki na kanyang alaga at habang ito ay kanyang hawak sa kanyang mga palad ay ipinakita niya ito sa patriarka. Ipinaliwanag naman nito na ang kanyang hawak ay isang ordinaryong butiki na mayroong kulay dilaw na mga guhit sa katawan habang kulay puti naman ang nasa buntot nito. Kasunod nito ay ang isa namang butiki na kanyang sariling ginawa na purong puti ang nasa buntot at dalawa lang ang kulay. Pinagmasdan naman ng mabuti ng lalaki ang kanyang ipinakitang butiki, at nang ito ay kanyang maunawaan ay labis naman ang kanyang pagkabigla kaya natanong niya si Soryong kung ito ba ang pinakaunang butiki na may ganitong kulay. Napinasang-ayunan naman ang ating bida sa pagsasabi na ito ay kanyang mismong ginawa sa pagbibreed ng iba't ibang klase ng butiki. Napalunok naman ang patriarka sa kanyang nalaman at muling natanong sa kanya kung ibig ba nitong sabihin ay magagawa nitong maipares ang mga nilalang na mayroong mga malalakas na lason para makagawa ng mas malakas pa. Saglit namang napaisip si Soryong at sinagot siya na ito ay posible. Dahil sa kanyang sagot ay nagawa namang mabato ng patriarka sa kanyang kinaroroonan. At pagkalipas ng ilang sandali ay hindi na nito pinatapos ang ating bida sa kanyang sinasabi at kinumpirma kung ito ba ay talagang posible. Nang bigla naman nitong hinawakan si Soryong sa kanyang balikat at may nakakatawang mukha nitong hiniling na siya ay maging parte ng kanyang pamilya. Patuloy naman nitong niyugyog ang kanyang katawan habang ipinapaliwanag na kung siya ay sasali sa kanilang angkan, ituturo nila ang lahat ng kanilang mga martial arts at magkakaroon siya ng access sa mga elixir, mga halamang gamot at kahit anong gusto nito. Dagdag pa nito nang may malaking tuwa sa kanyang mukha na ang kagaya ni Soryong ay posibleng makadakip o di kaya ay magpalaki ng maalamat na 10 nakalalaso na mga nilalang sa Central Plains ng mundo ng martial arts. Kanya namang binanggit ang kanyang babaeng anak bilang isa sa 3 bulaklak o pinakamagandang babae sa Central Plains. Agad namang pinaulit ni Soryong ang sinabi ng patriarka, kaya natatawa nitong inulit na ang kanyang babaeng anak ay isa sa pinakamaganda sa kanilang rehiyon. Subalit sinabihan lang siya ni Soryong na kalimutan niya ang tungkol dito at siya ay interesado sa 10 maalamat na nakalalaso na mga nilalang ng Central Plain at natanong kung ito ba ay nakakamangha gaya ng blue-spotted centipede. Na sinagot naman ng patriarka ng siyempre. Dagdag pa nito habang angat-angat ang kanyang daliri na ang blue-spotted centipede ay tunay ngang nakakamangha subalit ito ay mas mahina kumpara sa maalamat na 10 nakalalason na mga nilalang. Inilarawan naman nito na kabilang dito ay ang higanteng alakdan, ang gintong palaka na nagliliwanag na tunay na ginto at marami pang iba na mas nakakamangha pa dito. Pansin naman ng patriarka ang labis na pagkamangha sa mukha ng ating bida kaya naunawaan nito na nagawa niyang mapasali ang bata sa kanilang angkan. Pagkalipas ng 2 araw ay binisita naman ng kanyang mga tauhan ang kanilang leader sa abandonadong akademya, kung saan nagulat naman ang mga ito ng kanyang sinabi na ang kanilang kalaban na tinaguriang Bloodhand ay nagpakita dito. Ipinaliwanag naman ng patriarka na siya ay nagtago at mas lalong pinahusay ang kanyang kakayahan kaya naabot nito ang lebel malapit sa kanyang ama. Kaya may malaking tuwa namang nasabi ng isa sa kanyang tauhan na dahil nagawa niya itong matalo ay nagawa nitong maabot ang realm ng 10,000 poison. Kaya agad naman nila itong binati. Subalit may ngiti lang silang sinagot ng kanilang leader na hindi niya ito nagawa. Ito ay dahil ang nagawang makapatay sa kanilang malakas na kalaban ay walang iba kundi ang ating bida na si Soryong. Agad naman ng isang lalaki na hinawakan ang kanyang kamay at nagbigay ng pasasalamat. Natanong naman nito kung maaari ba na siya ay isang elder sa martial arts na muli lang na nagmukhang bata. Dahil sa walang tigil na pagtanong ng mga lalaki sa ating bida ay sumali naman ang patriarka at nagsabi na hayaan nilang magpaliwanag si Soryong para sila ay magkaunawaan. Saglit namang napaisip ang ating bida, at pagkalipas ng ilang sandali habang hawak nito ang kanyang damit ay tinawag niya naman ang kanyang mga alaga para lumabas. Naagaw naman ang atensyon ng mga lalaki dahil sa biglang paggalaw ng kanyang damit, at maya't maya pa ay makikita natin ang paglabas ng 3 maliliit at cute na mga insekto sa kanyang damit. Nabibigla sa kanilang natuklasan, natanong ng lalaki kung hindi ba ito mga centipede, na sinagot naman ni Soryong na ito ay mga blue centipede at sila ay ang dahilan kung bakit nagawa nilang matalo si Tak Unyang. Namangha naman ang mga lalaki dahil sa talento nito na magawang maamo ang mga blue-spotted centipede na kilala bilang isa sa mga nakalalason na hayop. Natanong naman ng isa pang lalaki kung papaano niya itong ginawa,
na sinagot naman ng patriarka na siya ay mayroong pambihirang talento kaya determinado siyang pasalihin si Soryong sa kanilang angkan kahit na ito pa ay kanyang pinag-iisipan sa ngayon. Bigla namang naagaw ang kanilang atensyon papunta sa patriarka, ito ay dahil bigla na lang nitong iniangat ang kanyang kamao habang nagpapalabas ng kulay asul na aura at nagsasabi na sa palagay niya ay dapat na silang kumilos ngayon dahil hindi nila kailangan ng anumang karagdagang pagkaantala. Kaya natanong ni Soryong sa kanya kung mayroong pa ba siyang hinahanap, subalit naging tahimik lang ng saglit ang lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali ay ipinaliwanag naman nito na ang Blood Hand na si Tak Unyang ay nag-ensayo ng martial art na tinatawag na Blood Hand Poison Claw. Ito ay isang kakilakilabot na masamang sining dahil kinakailangan ito ng dugo ng tao at utak ng buto para maabot ang partikular na antas sa martial arts, kaya labis namang natakot si Soryong sa kalupitan ng uri ng martial art na ito. Nagpatuloy naman ang patriarka, nagsasabi na marahil ay nag-iwan ito ng mga sekretong scroll o di kaya ay disipulo kaya kinakailangan nilang ubusin ang lahat ng banta sa hinaharap para masigurado na ang masamang martial art na ito ay hindi na muling makakapagpatuloy sa mundo. Habang angat-angat niya ang kanyang kamao ay kanya namang nasabi na kung mayroon man ang mga ito na nahuling mga tao ay kinakailangan nila itong palayain, na agad namang pinasang-ayunan ng kanyang mga tauhan. Bumaling naman ang atensyon ng leader sa ating bida at natanong sa kanya kung siya ba ay kanilang tutulungan. Ito ay dahil sa kanyang pagiging pamilyar sa heograpiya ng isla ng Hainan. Napaisip naman si Soryong sa kanyang sinabi, kung saan naisip nito na ang pagsali sa angka ng Tang ay nangangahulugan ng panghabang buhay na posisyon at ito ay mabuti dahil kinakailangan din itong malaman kung anong klaseng angkan ang kanilang pamilya. Kaya pagkalipas ng ilang sandali ay kaagad niya namang tinanggap ang kanyang alok, ngunit nasabi niya na siya ay tutulong lamang pagkatapos na tuluyang gumaling ng patriarka. May malaking tuwa namang nasabi nitong lalaki na ito ay ang tamang desisyon. Kaya may malaking ngiti naman itong sinagot na dapat lang siyang tumulong dahil ito ay para sa pagsagip ng mga buhay. Subalit sa kanyang isipan ay gagamitin niya lang ang pagkakataong ito para malaman kung anong klaseng lugar ang angka ng Sichuantang. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng masamang mukha na gagamitin niya ito para makakuha ng karagdagang kaalaman. Pagkalipas ng 3 araw pagkatapos na tuluyang gumaling ng patriarka, makikita naman natin ang paghinto ng grupo sa isang baryo malapit sa abandonadong akademya para hanapin ang kuta ng Blood Hand na si Tak Unyang. Kanila namang natanong sa isang matandang lalaki na mukhang tagapamahala ng lugar kung mayroon bang mga nawawalang tao sa kanilang lugar o kahit na hindi mga pangkaraniwang insidente. Kaya ipinaliwanag ng matandang lalaki na mayroong nawawala na 1 o 2 tao sa kagubatan kada taon subalit wala namang nagaganap na regular na pagkawala ng mga tao. Naisip naman ng patriarka na mukhang ito ay normal na mga kaganapan at wala itong kaugnayan sa kanilang hinahanap. Agad naman ang grupo na nagbigay pasasalamat sa kanilang impormasyong nakuha, na agad namang sinagot ng matanda na ikinagagalak niyang makatulong sa sikat na patriarka ng angka ng Sichuantang. Sa kabila ng kanilang pagtanong ay wala naman silang may nakuhang magandang impormasyon kaya sila ay kaagad na umalis sa baryo. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang grupo habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang bigla na lang natanong ng ating bida sa patriarka kung mayroon ba siyang napansing kakaiba. Napaisip naman ang lalaki at nagsabi na noong nagpakita sa kanila ang bastardong si Tak Unyang ay inakala niya na siya ay nanggaling sa lugar na ito dahil ito ay ang pinakamalapit sa kanilang kinaroroonan. Naunawaan naman ni Soryong na tunay nga itong kakaiba dahil wala man lang itong may naiwang bakas sa lugar. Maya't-maya pa ay napaisip naman siya kung ano ang sinabi noong bastardong yon. Kung saan bumalik naman sa kanyang alaala noong siya ay sinasakal nito dahil nasabi nitong Blood Hand na narinig niya na ang mga bastardong angka ng Tang ay pumunta sa Hainan. Dahil sa kanyang mga naaalala ay mayroon namang naisip ang ating bida para malaman kung saan ito nanggaling. Kaya natanong nito ang patriarka kung naaalala ba nito ang sinabi ng bastardo noong siya ay nagpakita sa kanila, ngunit parang wala naman siyang ideya tungkol dito. Naalala naman ni Soryong na ang patriarka ay nagawang matamaan ng pag-atake sa mga oras na iyon kaya marahil wala itong may maalala. Habang sila ay nagpapatuloy sa kagubatan ay natanong naman ng batang lalaki sa leader ng grupo kung hindi ba nagsabi ang bastardong si Tak Unyang na narinig niya na sila ay pumunta sa Hainan. Kaya ang ibig nitong sabihin ay mayroong taong nagsabi sa kanya nitong impormasyon. Gayunpaman ito ay simple lamang dahil kinakailangan lang nilang umusisa sa mga tao sa lugar na dinaanan ng kanilang grupo sa Hainan gamit ng isang larawan para kumuha ng impormasyon.
Hindi naman makapaniwala ang patriarka na nagawang makaisip ng isang bata ng ganito kaya namamangha naman siyang napasabi na si Soryong ay napakahusay dahil hindi niya ito nagawang maisip, at dahil sa sinabi ng ating bida ay kanyang naunawaan na marahil narinig ng Bloodhound ang kanilang pagdating sa isang tao na nagawa silang makita habang sila ay naglalakbay. Pinuri naman ito ng husto si Soryong kaya ito ay kanyang ikinatuwa. At dahil ang mga bagay ay mas naging madali na para sa kanila ay kaagad naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Di kalaunan ay pumunta naman tayo sa isang madilim at misteryosong baryo na mayroong nakakabahalang kapaligiran, kung saan makikita natin ang pagdating ng grupo papasok dito. Ang isa sa mga lalaki ay nagpahiwatig na marahil ito ay ang lugar na kanilang hinahanap, na pinasang-ayunan naman ng patriarka sa paniniwalang ang mga taong konektado sa Bloodhound ay nakatira dito. Kaagad naman itong inutusan ang kanyang mga kasamahan na magpatuloy sa baryo at maging marespeto dahil sinabihan siya ng ating bida na ang mga tao dito ay magiging mabait sa kanila, na agad namang pinasang-ayunan ng kanyang mga tauhan. Nang sila ay makalapit sa baryo ay pansin naman nila na wala masyadong tao ang nakatira dito, at ang lahat ng mga naririto ay mukhang nanghihina. Kanila ding napapansin na ang mga tao sa lugar ay parang wala sa kanilang sarili at pagod na pagod. Habang sila ay nagpapatuloy papunta sa loob ng baryo ay bigla namang naagaw ang kanilang atensyon at sila ay napahinto. Ito ay dahil bigla na lang mayroong tumawag sa kanila at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa dito. Makikita naman natin ang paglabas ng mga kalalakihan ng taga-nayon at ng kanilang elder kasama ang isang maliit na bata. Agad namang nagbigay ng pagrespeto ang grupo at kasabay nito ay ang pagpapakilala ng leader bilang ang patriarka ng angkan ng Tang. Di kalaunan habang nag-uusap ang matanda at ang patriarka, bigla namang bumaling ang atensyon ni Soryong papunta sa baryo. Ito ay dahil pansin niya na ang lugar ay parang walang buhay at ang bata din na hawak ng elder ay mukhang nanghihina. Nang bigla namang mas lalong naagaw ang kanyang atensyon kaya siya ay napatanong kung ano ang problema ng mga tao sa baryo, ito ay dahil nakikita niya na ang mga tao ay mukhang nakainom ng isang uri ng gamot. Bumalik naman tayo sa elder kung saan tumanggi ito na mayroong nawawalang mga tao at nangyayaring kakaiba sa kanilang lugar. Nang bigla naman itong nagpalabas ng nakakatakot na mukha at nagsabi sa patriarka na kunin niya ang kanyang mga tauhan at kaagad na umalis sa lugar na ito. Ipinahayag naman ng lalaki na ang bilang ng mga bahay dito at ang bilang ng mga tao ay hindi tumutugma. Subalit mas lalo lang na nagalit ang matanda at pasigaw itong nagsabi sa kanila na huwag silang makialam kaya sila ay lumayas na dito. Nagulat naman ang patriarka at si Soryong sa naging reaksyon ng elder kaya sila ay natigilan sa kanilang kinaroroonan. Pagkalipas ng ilang sandali ay napabulong naman ang lalaki sa ating bida at nagsabi na kanyang sinabi na ang mga tao dito ay magiging mabait sa kanila, subalit napakamot na lang si Soryong ng kanyang pisngi habang pinagpapawisan ng husto. Nang bigla naman na muling naagaw ang kanyang atensyon papunta sa batang babae, ito ay dahil bigla na lang itong nahimatay at natumba sa lupa sa kanilang harapan na labis naman nilang lahat na ikinabigla. Dali-dali naman siyang tinulungan ng matandang elder at naiiyak na nagsabi na huwag niya itong gawin sa kanya dahil siya na lang ang natitira niyang pamilya at natanong kung bakit nagawa niya ding magkasakit. Hindi naman magawang hayaan na lang ng patriarka itong pangyayari kaya agad siyang lumapit sa maglolo, kung saan ipinaliwanag nito sa matanda na natuto siya ng medical arts kaya magagawa nitong matulungan ang kanyang apo, kaya agad namang nagpakiusap ang matanda dahil siya ay desperado na para matulungan ang maliit na batang babae. Habang hawak ng matanda ang kanyang apo ay nagsabi naman ang patriarka na hindi siya isang doktor ngunit mayroon siyang kaalaman sa medisina kaya pwede niya ba itong tingnan, na kanya namang pinasangayunan. Bigla namang nagbago ang mukha ng matandang elder at may isiniwalat sa kanila. Ito ay dahil mayroong matinding sakit na kumakalat ngayon sa kanilang baryo sa loob ng ilang panahon, na siyang pumapatay sa mga bata at nagpapahirap sa mga malulusog na taga-nayon. Naunawaan naman ito ng patriarka kaya pinapanatag niya ang loob ng matanda sa pagsabi na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaagad namang nag-utos ang matandang elder sa mga taga-nayon na gabayan ang grupo sa loob ng kanilang bahay para masuri ng maigi ang kanyang apo. Habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo sa loob ng baryo, natanong naman ni Soryong kung marunong nga ba ang patriarka ng medical arts kasabay ng kanyang martial arts, na pinasang-ayunan naman ng lalaki. Ipinaliwanag naman ito na ang martial arts ng angkan ng Tang ay mayroong kaugnayan sa mga lason kaya sila ay bihasa sa mga medisina. Dagdag pa nito na ang martial arts ay nangangailangan ng pangunawa sa katawan kaya ang kanilang leader ay bihasa din dito.
Hindi naman makapaniwala si Soryong sa kanyang mga narinig dahil inaakala niya na ang mga ito ay grupo ng mga asasin na gumagamit ng lason, subalit isinaalang-alang naman nito ang posibilidad na maaari siyang matuto ng kanilang medical art kesa sa kanilang nakakatakot na martial arts gamit ng mga lason. Nang bigla namang nagulat ang ating bida dahil bigla na lang nagsabi ang lalaki habang nagpapalabas ng masamang ngiti na paminsan-minsan ay nanghuhuli din sila ng mga masasamang bastardo at tinuturukan sila ng lason para suriin ang kanilang reaksyon. Habang napupuno ng takot sa kanyang mukha at pinagpapawisan ng todo ay napaisip naman si Soryong kung tama ba ang kanyang pinasukan dahil nauunawaan niya na ang angkan ng Tang ay malayo sa pagiging isang ordinaryong angkan. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa isang silid sa loob ng isang bahay sa baryo. Dito makikita natin ang batang babae na ngayon ay nakahiga at napapalibutan ng kulay berdeng enerhiya. Ipinaliwanag naman ng patriarka na nagawa nitong mabalik sa normal ang paghinga ng bata dahil inilipat nito sa kanya ang konti ng kanyang internal energy. Kaya agad namang napayuko ang matanda at nagpasalamat. Habang hawak-hawak ang kanyang ulo ay nagpakiusap naman ito na gawin nila ang lahat para masagip ang kanyang nag-iisang apo. Ngunit mayroon namang napansin ang patriarka na kakaiba sa maliit na bata, kaya natanong nito ang elder kung ipinanganak ba itong mayroong problema sa puso. Sinagot naman ito ng matanda na ito ay nagsimula lang noong kalahating taon na ang nakakaraan nang magsimula siyang magkasakit at bukod sa kanyang apo ay nagsimula ring magkasakit ang ibang mga tao. Nagsabi naman ang matanda na ito ay kanilang tinatawag na misteryosong sakit at ipinaliwanag sa patriarka na ito ang rason kung bakit hindi niya sila pinayagang pumasok sa baryo noong sila ay nasa pasukan dahil ayaw niya silang mahawaan nito. Naunawaan naman ng ating bida at ng lalaki na tunay nga ang mga itong mababait kaya sila ay napatingin na lang sa isa't isa. Dahil sa kabaitan at katapatan ng elder ay nag-alok naman ang patriarka na magbibigay siya ng magandang medisina para sa puso kaya natanong niya kung pwede ba nitong tipunin ang lahat ng mga taga-nayon para ito ay kanilang masubukan. Hindi naman makapaniwala ang matandang elder sa kanyang mga sinabi kaya siya ay naiyak na lang habang nagbibigay ng kanyang pasasalamat. Kung saan tumugon naman ang patriarka dito sa pagbibigay sa kanya ng mainit na ngiti para siya ay huminahon. Ang kaganapang ito ay tumatak naman sa isipan ng ating bida kaya napaisip siya na ang mga taong ito ay tunay ngang mababait na mga individual. Kinagabihan pagkalipas ng ilang oras ay makikita naman natin ang patriarka at ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan na si Gupei na naglalakad sa baryo, kung saan nagawa nitong mapuri ang kanilang patriarka dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang mga pasyente kaya agad naman siyang pinasalamatan ng kanilang leader. Natanong naman nito kung ano ang sintomas na mayroon ang mga taga-nayon, na sinagot naman ng kanilang leader na ito ay kakaiba. Ito ay dahil ang kanyang mga naging pasyente ay nakakaramdam ng matinding pagkapagod at namamaga ang mga mata, kasunod pa nito ay nagkakaroon din sila ng mahinang lagnat at hindi regular na pagtibok ng puso. Dagdag naman ng patriarka na ang mga sintomas ay iba-iba sa mga pasyente subalit ang mayroong malubhang sintomas ay ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga puso. Pagkatapos nito ay natanong naman ng patriarka kay Gupei kung nasaan na ngayon ang ating bida, na kanya namang sinagot na siya ay napagod ng husto sa pagtulong sa kanila kaya iniwan niya itong natutulog sa silid nito. Ipinaliwanag naman ng patriarka na ang bata ay nagsumikap ng sobra kaya normal lang para sa kanya na mapagod ng husto dahil sa pagsunod nito sa kanila nang hindi pa natututo ng martial arts. Nagsabi naman ang patriarka na titingnan niya ang ating bida bago siya matulog. Na may tuwa namang pinasang-ayunan ni Gupei at nag-alok sa kanilang leader na samahan siya papunta dito. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang pagbukas ng isang pintuan ng isang silid, kung saan makikita natin sa loob ang ating bida na masarap ang pagtulog kasama ng kanyang mga alagang centipede sa kanyang uluhan. Dahil pansin nito na maayos naman ang lagay ng batang lalaki ay napangiti naman ang patriarka. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon at kaagad na binuksan ang kanyang pintuan. Dali-dali naman siyang humakbang para lumapit sa ating bida, kung saan ang siya ay makalapit ay agad niyang iniangat ang kanyang kamay habang ito ay patuloy na natutulog. Kaagad niya namang pinakawalan ang kanyang kamay para magpalabas ng isang pagsampal, na siyang tumama naman ng napakalakas sa pisngi ni Soryong kaya siya ay naluha at nagawang magising ng di oras. Kaagad naman siyang napaatras papalayo at habang hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi, napaisip siya kung ano ang nangyayari. Pansin naman nito ang seryosong mukha na ipinapalabas ng patriarka kaya siya ay napatanong kung ano ang problema nito sa kanya. Hindi makapaniwala na nagawa siyang masaktan ng patriarka,
Napakagat naman si Soryong sa kanyang ngipin dahil sa labis na pagkainis. Bigla namang lumapit sa kanya ang lalaki kaya natatakot nitong natanong kung para saan itong kanyang ginawa. Nagawa namang manghingi ng patawad ng patriarka at nagsabi na hindi niya ito sinasadya at siya ay makinig sa kanya. Inilarawan naman ito nung siya ay sumilip sa kanyang pintuan para siya ay tingnan bago siya matulog, nang bigla na lang mayroon siyang napansin na isang insekto na dumapaw sa kanyang mukha habang siya ay natutulog. At dahil alam niyang mayroong maraming nakalalaso na mga nilalang sa kanilang lugar, naisip niya na ito ay delikado paghahayaan niya na lang ito kaya hindi nito napigilan ang kanyang kamay. Natanong naman ng ating bida kung anong klase itong insekto kaya agad namang ibinuka ng lalaki ang kanyang palad para ito ay ipakita. Nanlaki naman ang mga mata ni Soryong dahil pamilyar itong nilalang sa kanya ngunit kanyang ipinagtaka kung papaano itong napunta dito. Bigla namang may naunawaan ang batang lalaki kaya kinumpirma nito sa patriarka kung ano ang mga sintomas na naramdaman ng mga pasyente. Ipinaliwanag naman ng patriarka na ang mga taga-nayon ay nagdurusa sa iba't ibang sintomas pero ang lahat ng mga ito ay mayroong problema sa puso. Dahil sa kanyang nakuhang impormasyon, nagawa namang masabi ni Soryong na alam na niya ngayon ang sanhi ng sakit sa baryong ito. Kaagad namang itinuro ng bata ang hawak na insekto ng patriarka sabay sabi na ito ang may kagagawan kung bakit nagdurusa ang mga tao sa lugar na kanilang tinutuluyan. Kanya namang ipinaliwanag na ang insektong ito ay ang tinatawag na kissing bug. At bilang nabibilang sa isang uri ng pamilya ng insekto na sumisipsip ng dugo, nakuha nito ang kanyang pangalan dahil ito ay umiinom ng dugo sa parte ng bibig o kaya mata ng mga tao o hayop. Ang mga insektong ito ay sobra ding palihim kaya nagagawa nilang sumipsip ng mas maraming dugo kaysa sa mga lamok kaya tinatawag din sila bilang vampire bugs o di kaya ay assassin bugs. Kanya namang inilarawan na ang mga insektong ito ay hindi nakalalason, subalit ang kanilang tiyan ay puno ng mga nakakapinsala at mapanganib na mga parasite kaya ikaw ay mahahawaan ng sakit na tinatawag na Chagas disease sa pamamagitan ng kanilang kagat o di kaya dumi. Dagdag pa nito na ang ganitong insekto ay nasa ikapitong pinakadelikadong hayop na nagawang pumatay ng karamihan ng mga tao. Nalabis namang ikinamangha ng lahat ng tao sa loob ng silid ng ito ay kanilang malaman. Inagaw naman ni Soryong ang atensyon ng matanda at natanong kung ang mga aso ba sa kanilang baryo ay mabilis na nauubusan ng hininga o di kaya ay nagpapakita ng parehong sintomas na nararamdaman ng mga tao, na kaagad namang sinagot ng matandang elder ng oo at natanong sa kanya kung ito ba ay sanhi rin ng insekto. May kumpiyansa niya naman itong kinumpirma sa pagsasabi na siya ay nakakasigurado dito. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagawa namang matulala ng elder at mapaisip. At pagkalipas ng ilang sandali ay natanong nito na dahil alam niya ang tungkol sa insekto ay marahil alam niya din kung papaano masasagip ang kanyang apo, na sinagot naman ni Soryong na ito ay posible kung mayroon silang gamot ngayon. Nagawa namang sumali ng patriarka sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng mahinang pagtawa. Pagkatapos nito ay kanya namang natanong kay Gupei kung ano ang kanyang tingin. Na kanya namang sinagot na naiintindihan na niya ngayon kung bakit ganito na lang ang pagpapahalaga ng kanilang leader sa ating bida. Inagaw naman ng patriarka ang atensyon ni Soryong sa pagsasabi na sila ay ang angkan ng Sichuantang, na kanya namang ipinagtaka kung ano ang ibig nitong sabihin. May ngiti namang inulit ng patriarka ang kanyang sinabi, kaya napasabi na lang ang ating bida sa kanyang isipan na ano ngayon. Inilihis naman ng patriarka ang kanilang pag-uusap para maipaliwanag ang patungkol sa kakayahan ng angka ng Tang, kung saan inilarawan nito ang isang parasite na tinatawag na Go. Ipinaliwanag naman nito na ito ay isang uri ng insekto na pinalaki ng mga masasamang tao sa China, at may mga nagsasabi na ito ay isang nakalalaso na parasite habang mayroon namang nagsasabi na ito ay isang uri ng pangkukulam. Ito ay dahil kung magagawa nilang mapakain itong insekto sa mga tao ay makakapagdulot sila ng sakit o di kaya ay magagawa nilang mapasunod ang tao ng kahit anuman na kanilang iuutos. Hindi naman magawang mapaniwalaan ni Soryong na mayroong isang insekto na magagawang makontrol ang mga tao. Kaya sinigurado naman ng patriarka sa kanya na ito ay totoo dahil hindi na mabilang na mga martial artist ang nagawang mapatay o di kaya ay pinilit na patayin ang kanilang sariling mga anak o pinilit na traidorin ang kanilang mga pamilya at naging alipin nitong mga masasamang tao. Nagawa namang maiyak ng todo ng matandang elder sa pag-iisip na ang kanyang apo ay nagawa ding maapektuhan ng ganitong nilalang kaya natahimik na lang ang ating bida. Dagdag naman ng patriarka na dahil sa takot ay maraming hindi nagsumikap para maghanap ng lunas laban sa nilalang na tinatawag na Go,
Isang lunas na maaring magawang makapagpalabas sa insekto sa katawan o di kaya ay makakapagtunaw nito sa loob. Napaisip naman si Soryong na kung ganito ang sitwasyon, ang pagtalo sa nilalang ay hindi posible. Napasabi naman ang patriarka na ito ay tunay na nakakamangha subalit ang angka ng Tang ay ang may may kakayahan para ito ay magawang makamit. Bigla naman siyang may ipinalabas na isang bilog na bagay galing sa kanyang damit. Ipinapakilala ito bilang tinatawag na Cure Melting Orb, na kahit maliit lang ng medisinang ito ay magagawang mapaalis ang lahat ng mga parasite. Labis namang ikinamangha ni Soryong ang nagawang medisina ng angka ng Tang subalit naisip niya naman na sumusobra na ang pagpapangalan nila sa gamot na ito. Pinapanatag naman ng patriarka ang loob ng matanda sa pagsasabi sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil paniguradong masasagip nila ang kanyang apo. Nalabis namang ikinatuwa ng matanda kaya siya ay muling naiyak. Pagkatapos nito ay nagawa namang gumaling ng mga taga-nayon simula sa apo ng matandang elder. Ang paggaling ng lahat ay nagsimula naman ng selebrasyon sa buong baryo para magbigay ng pasasalamat sa patriarka at sa kanyang mga kasamahan. Habang nagaganap ang kasiyahan ay nagpasalamat naman ang patriarka sa ating bida na si Soryong dahil kung wala ang kanyang kaalaman tungkol sa sanhi ng sakit, ang sitwasyon ay marahil mas naging mahirap. Kinilala naman nito ang ating bida sa buong baryo para sa kanilang naging tagumpay kaya pinaulanan naman siya ng mga taga-nayon ng kanilang papuri at pagpapasalamat. Napaisip naman siya na kahit ang nagpagaling sa mga taga-nayon ay ang medisina ng Tang ay ibinigay pa rin ng patriarka sa kanya ang lahat ng pagkilala. Napansin naman nito na mukhang tunay na nasisiyahan din ng patriarka habang nakikita siyang pinupuri ng mga tao na para bang siya ang nakakakuha nito, kaya may malaking ngiti nitong nasabi sa kanyang isipan na siya ay bahagyang naantig sa ganitong pangyayari. Maya't maya pa ay makikita naman natin si Soryong na hinahagis na sa ere ng mga kalalakihan para magbigay pa ng papuri sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto habang patuloy na kumakain ang grupo sa inihandang kasiyahan para sa kanila, bigla na lang may ibinulong ang matandang elder sa patriarka at nagsabi na mayroon siyang sasabihin patungkol sa kanyang binanggit noong una silang nag-usap sa pasukan ng kanilang baryo. Nagugulat namang napatanong ang patriarka kung ano ang tinutukoy nito. Nakaagad namang sinagot ng matanda na dahil gusto niyang bayaran ang pabor na pagligtas sa kanila ay nag-imbestiga siya patungkol sa baryo kung saan nawawala ang mga tao kaya mayroong kakaibang istorya ang umabot sa kanyang kaalaman. Ipinaliwanag nito na ayon sa isang babae sa kanilang baryo na nanggaling sa ibang lugar, sinabi niya sa kanya ilang taon na ang nakakaraan na ang kanyang bayan ay dumanas ng isang trahedya kung saan mayroong ilang tao ang nagawang mawala. Ang impormasyong ito ay labis namang ikinabigla ng patriarka kaya agad siyang sumenyas sa kanyang mga tauhan dahil alam niya na ito ay ang kanilang hinahanap. Natanong naman ng lalaki sa matanda kung saan ito matatagpuan, na kanya namang itinuro na ito ay nasa isang maliit na baryo sa kanluran. Pagkatapos ng kasiyahan ay kaagad namang naglakbay ang grupo papunta sa lugar na itinuro ng matanda. Habang sila ay unti-unting papalapit sa lugar ay mas lalo naman nilang naaamoy ang masangsang na amoy ng kamatayan at pagkabulok ng laman. Nang sila ay makalapit dito ay labis naman ang pagkabigla na lumabas sa mukha ng patriarka dahil sa nakakasindak niyang nakikita. Ito ay dahil ang lugar ay tambak ng mga buto at mga iba't ibang parte ng katawan na nagkalat sa paligid. Dagdag pa dito ay napupuno din ng hangin ang lason kaya inutusan naman ni Gupei si Soryong na huwag tumingin dahil ang tanawin ay nakakakilabot. Subalit pinagsabihan lang siya ng ating bida na nakita na niya ang lahat. Habang nagmamasid sila sa paligid ay may bigla namang napansin ng isang lalaki na kanilang kasama na umagaw sa kanyang atensyon. Ito ay dahil mayroon siyang napansin na paa ng isang ibon, kasunod nito ay kanyang napansin ang kanyang bibig na mayroong hawak na isang ulo ng ahas. Hindi naman siya makapaniwala na mayroong isang hayop na malayang kumakain ng mga bangkay sa paligid. Dahil sa nararamdaman nitong kalapastangan sa mga bangkay ay kaagad namang kumuha ng bato ang lalaki sa lupa para batuhin itong ibon upang ito ay umalis. Sinubukan naman siyang pigilan ng patriarka subalit nagawa nitong mabato ng tuluyan ang hayop habang nagsasabi na siya ay lumayas dito. Nagawa naman nitong bahagyang matamaan ang nilalang kaya bumaling ang atensyon nito papunta sa kanila. Bigla namang lumiwanag ang mga mata ng ibon at unti-unting nagpalabas ng kanyang kulay itim na aura. Ang pangyayaring ito ay ikinabahala naman ng lalaki kaya agad namang napahawak ang patriarka sa kanyang balikat at nagsabi sa kanyang mga kasamahan na mayroong kakaibang nangyayari. Nang bigla na lang ibinuka ng nilalang ang kanyang mga pakpak,
kung saan makikita natin ang kanyang paglipad kasabay ng pagkalat ng kanyang ipinapalabas na maitim na aura sa paligid. Ang ating bida na si Soryong ay hindi naman makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang mga natamaan na kalansay at mga bangkay ng itim na bagay ay kaagad na natunaw. Ang patriarka ay kaagad namang tinakpan ng bibig ng batang lalaki at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pagbibigay utos sa kanyang mga tauhan na sila ay kaagad na tumakbo. Ito ay dahil ang hayop na nasa kanilang harapan na nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan ay ang maalamat na nakalalasong ibon na tinatawag na Zenyao. Pagkatapos na makatakas ng grupo sa pangyayari, makikita natin ang kanilang pagtitipon at ang pagpapaliwanag ng patriarka tungkol sa maalamat na ibon na kanilang nagawang makatagpo. Inilarawan nito na ang hayop na kanilang nakita ay mayroong 5 talampakang lapad ng pakpak, matalas na kulay tansong bibig at ang katawan nito ay napupuno ng kulay lilang mga balahibo. Dagdag pa nito na kung ito ay nagpapalabas ng galit at ibinubuka ang kanyang mga pakpak, ang lahat ng mga nasa paligid ng nilalang ay nagiging itim, namamatay at nagiging lason. At ang ibon na ito ay tinatawag na Zen, o di kaya ay Zenyao. Dahil sa kanyang nalamang impormasyon, may labis namang pagkamanghang na tanong ni Soryong kung ang hayop ba na ito ay kabilang sa maalamat na 10 nakalalasong nilalang, kaya ibinahagi ng patriarka na ang kanilang nakita ay ang nasa pinakatuktok o nangunguna sa listahan ng mga maalamat na hayop at ito ay kilala bilang ang hari ng lahat ng mga lason. Labis naman ang lumabas na pananabik sa mukha ng ating bida nang ito ay kanyang malaman. Hindi niya naman magawang maikumpara ang lahat ng mga nakalalasong insekto at ahas sa dati niyang buhay at napaisip na lang siya na mukhang ang mga sandatang biokemikal ay lumilipad lang sa mundong ito. Ipinaliwanag naman ng patriarka na ang Zenyao ay kumakain lamang ng ulo ng mga nakalalasong ahas kaya mukhang ito ay nagawang napadpad lang dito dahil siya ay naakit ng mga ahas na nagdadala ng kamandag. Natanong naman ni Soryong kung ito ba ay normal, na sinagot naman ng patriarka na hindi madaling makita itong ibon kahit na sa buo mong buhay at sa sobrang bihira nito ay nagagawa lang itong masilayan paminsan-minsan tuwing 100 taon. Nang bigla namang natahimik at napaisip ang batang lalaki kaya natanong ng kanilang leader kung mayroon bang problema. Nagawa namang magulat ng mga kalalakihang martial artist dahil kanyang natanong kung pwede ba nila itong hulihin. Napatawa naman ang patriarka at natanong sa kanya kung gusto niya ba itong subukang dakpin, na kanya namang sinagot ng oo subalit siya ay nag-aalangan sa nakakamatay nitong lason. Napangiti naman ang patriarka sa kanyang narinig na sagot. At pagkalipas ng ilang sandali ay nasabi nito na ang batang lalaki ay tunay ngang mayroong malaking interes sa mga maalamat na nilalang kaya nagsabi siya na mayroong paraan para magawa nilang mahuli ang ibon. Na ikinagulat naman ni Soryong. Ipinaliwanag naman nito na kung magagawa ng ating bida na mamaster ang mga nakalalasong teknik ng angka ng Tang ay magagawa niyang hindi matablan ng lahat ng uri ng mga lason kabilang na ang kamandag ng maalamat na Zenyao. At may pagmamalaki pa nitong nasabi na tanging ang martial arts lang ng angka ng Tang ang magagawang maharang ang lahat ng mga lason sa buong mundo. Nagsabi naman ang patriarka na ito ay sayang dahil hindi sila nagtuturo ng kanilang mga teknik sa mga tao na hindi kabilang sa kanilang angkan. At kahit gusto man itong tulungan si Soryong ay hindi siya pwedeng lumabag sa kanilang tuntunin. Napanganga naman ng todo si Soryong sa pagkabigla dahil nauunawaan nito na magagawa niyang hindi matablan ng lahat ng uri ng lason at magagawang matiis ang kamandag ng Zenyao kung siya ay magiging parte ng angka ng Tang. Nasabi naman ng patriarka na kung magdedesisyon na siya ngayon ay tuturuan niya ito ng lahat ng kanilang mga teknik, nang bigla na lang nagiba ang mukha ng lalaki at may malaking ngiti nitong sinabi na kung hindi pa kaagad magdedesisyon ang batang lalaki ay marahil babawiin na lang nito ang kanyang alok na siya ay sumali sa kanilang angkan. Hindi magawang matanggihan ang alok na sinabi ng kanilang leader, agad siyang nagsabi na siya ay opisyal na sasali sa angkan ng Tang at umaasa siyang gagabayan ng patriarka, na labis namang ikinatuwa ng lalaki kaya siya ay napatawa na lamang habang hawak-hawak ang kanyang bigote. Kaagad namang napahawak ang patriarka sa balikat ni Soryong at may tuwang nagsabi na simula ngayon, siya ay parte na ng kanilang pamilya ng panghabang buhay. Di kalaunan ay makikita naman natin ang grupo na nagpatuloy sa paghahanap ng bakas ng Bloodhound na si Tak Unyang. Kung saan nagawa nilang makapunta sa isang kuweba na mayroong mga bakas ng paa at dugo malapit sa pasukan nito. Sinuri naman ni Gupei ang kuweba at pagkalipas lang ng ilang minuto ay kaagad siyang bumalik at agad na inagaw ang atensyon ng kanilang leader, ito ay dahil ngayon ay mayroon siyang hawak na isang libro na kanyang nakuha sa loob.
Kaagad naman itong sinuri ng patriarka at napansin na ang sulat ay gawa sa dugo kaya kumpirmadong ito ay ang sekretong teknik ni Tak Unyang na tinatawag na Blood Hand Poison Claw. Na ikinagulat naman ang ating bida dahil hindi siya makapaniwala na magagawa nitong masulat ang kanyang teknik gamit ng kanyang sariling dugo. Dahil nagawa na nilang mahanap ang kanilang pakay ay kaagad namang nag-anunsyo ang leader sa kanyang grupo na dito nagtatapos ang kanilang misyon kaya sila ay pwede nang bumalik. Kaya natanong ni Soryong kung sila ba ay pupunta na sa Sichuan, na pinasang-ayunan naman ng patriarka dahil nagawa na nilang makuha ang inner core ng blue-spotted centipede at masigurado ang sekretong teknik ng Blood Hand. Dahil naaalala ng batang lalaki ang kanyang mga alaga, humiling naman siya kung pwede ba silang bumalik ng saglit sa abandonadong akademya dahil gusto nitong pakawalan ang kanyang mga kaibigan. Nagawa namang maunawaan ng patriarka ang kanyang hiling dahil alam din ito na kinakailangan ng ating bida na makuha ang kanyang mga gamit. Bago sila umalis sa kuweba at magpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik ay napalingon naman si Soryong para tingnan ang lugar sa huling pagkakataon, nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon sa kanyang nakikitang bagay na nagliliwanag sa malayo. Inagaw naman ito ang atensyon ng kanyang mga kasamahan at itinuro itong bagay kaya agad naman nila itong pinuntahan. Nang sila ay makalapit ay hindi naman makapaniwala ang grupo sa kanilang nakikita, ito ay dahil ang nagliliwanag na bagay na nasa lupa ay isang naiwan na balahibo ng Zhenyao. Maingat naman itong kinuha ng patriarka galing sa lupa, pagkatapos nito ay kumuha naman siya ng kahon at inilagay ito sa loob. Kasunod nito ay ang kanyang pagbigay dito kay Soryong bilang isang regalo sa kanya sa pagiging parte ng kanilang pamilya at dahil alam niya na siya ay interesado dito. Kaya agad niya namang may labis na tuwang pinasalamatan ang patriarka. Napalingon naman sa kanya ang lalaki at nagsabi na maayos na ang lahat subalit hindi niya gusto ang paraan ng pagtawag nito sa kanya. Nang bigla naman itong natanong kung babaguhin na lang ba nila ito pagkatapos ng seremonya, na ipinagtaka naman ng ating bida kung ano itong seremonya at kung ito ba ay isang seremonya ng kanyang pagsali sa kanilang angkan. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin ang unang pagdating ng matandang patriarka sa angkan ng Sichuan Tang, kung saan agad niyang natanong kung kamusta ang lagay ni Huayun. Habang siya ay akay-akay ng kanyang tauhan papunta sa kinaroroonan ng kanyang apo ay ibinahagi naman ng mga ito sa kanya na siya ay nag-aagaw buhay kaya kinakailangan nilang magmadali. Nang maabot nila ang gusali ay kaagad namang binuksan ng matanda ang pintuan ng silid kung saan naroroon ang batang babae, at agad na sinabihan ang kanyang manugang sa magandang balita na nagawa nilang mahanap ang medisina. Naiyak naman ang babae na siyang ina ni Huayun nang kanyang makita ang kahon na naglalaman ng inner core ng blue-spotted centipede na dala ng matandang patriarka, na kaagad naman niyang kinuha palabas sa lalagyan. Pansin naman ito ang kasalukuyang malubhang kalagayan ng kanyang apo kaya makikita natin ang lungkot sa kanyang mukha dahil hindi niya lubos na maisip na magiging ganito ang sitwasyon. Dahil mas lalong lumalala ang kalagayan ng batang babae ay nagsabi naman ang kanyang manugang na babae na kaagad niyang ibigay ang medisina sa kanyang apo. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang matandang patriarka at agad itong pinakain kay Huayun. Pagkatapos nitong malunok ang inner core ng blue-spotted centipede ay kaagad namang napuno ng kulay berdeng enerhiya ang babae. Kasunod nito ay ang pagkuha ng matandang patriarka sa kamay ng bata, kung saan kaagad din itong inilipat ang kanyang internal energy papunta sa kanya. Habang ito ay nagaganap ay makikita naman natin ang patuloy pa ring panghihina at pagkapagod sa katawan ni Huayun kaya labis na lang ang pag-aalala na lumalabas sa mukha ng kanyang ina. Lumipat naman tayo pabalik sa ating bida kung saan makikita natin ngayon ang labis din na pagkapagod sa kanyang mukha. Ito ay dahil sa kanilang matinding paglalakbay ng walang tigil ng 1.5 buwan galing sa Hainan papunta sa Sichuan. Di kalaunan pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay ay sa wakas nagawa din nilang maabot ang angkan ng Sichuan Tang. Kung saan kaagad na bumungad sa harapan ng ating bida ang mga malalaking gusali na kanilang pinagmamay-ari. May malaking tuwa namang ipinakilala ni Gu Pei na ito na ang kanyang magiging panibagong tahanan. Habang sila ay nagpapatuloy sa loob, ipinaliwanag naman nila kay Soryong na ang buong gusali at ang kabundukan ay pinagmamay-ari ng angkan ng Sichuan Tang kaya ang bundok na kanilang kinatatayuan ay tinatawag na Tangclan Mountain. May narinig namang komosyon ng ating bida kaya siya ay natigilan, nang bigla na lang bumukas ang malaking pintuan kung saan bumaha ang mga kalalakihan palabas para batiin ang pagbabalik ng patriarka na siyang nag-iwan naman sa kanya na nagugulat. Dahil sa bilang na lumalabas sa angkan ay hindi naman ito lubos na maisip na ganito na lamang karami ang kanilang mga tauhan.
Sa gitna ng patuloy na pagbaha ng mga lalaki ay mayroon naman siyang napansin na isang babae sa likuran. Ang babaeng ito ay mabilis namang tumakbo papalapit sa kanila, kung saan inagaw nito ang atensyon ng patriarka dahil sa kanyang pagtawag. Makikita natin si Huayun na mangiyak-iyak na tinatawag ang kanyang ama habang siya ay mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Nagawa namang matigilan si Soryong dahil sa pagkabighani sa ganda nito at ipinapalabas niyang presensya. May malaking tuwa namang binati ng patriarka ang kanyang anak dahil pansin nito na siya ay nasa mabuti ng kalagayan. Nang makalapit si Huayun sa kanyang ama ay kaagad niya namang itinapon ang kanyang sarili papunta sa patriarka at kaagad siyang niyakap ng napakahigpit. Nang hingi naman ng kapatawaran ang batang babae sa kanyang ama, subalit natanong lang nito sa kanya kung maayos lang ba ang kanyang pakiramdam at wala ba siyang may nararamdamang sakit. Napatanong naman si Soryong sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Huayun kung tunay ba ang kanyang anyo dahil wala pa siyang may nakikitang tao na nagpapalabas ng ganito ka nagniningning na presensya. Napangiti naman ang patriarka at bumaling ang atensyon nito papunta sa ating bida at nagsabi na mayroon siyang ipapakilala sa kanya. Kung saan binanggit niya na ang babaeng ito ay ang kanyang anak na si Tang Huayun. Naguguluhan namang natanong ni Soryong sa patriarka kung ito ba ang kanyang binanggit na isang damo, na ipinagtaka naman ni Huayun kung ano ang ibig nitong sabihin na kanyang pagiging isang damo. Nagulat naman itong batang babae dahil bigla na lang napahawak ang patriarka sa kanyang ulo at nagsabi na siya ay kinikilala bilang isang bulaklak. Dagdag pa nito sa ating bida na ito ay ang bulaklak na kanyang binaliwala, kung saan nagawa namang magtinginan ng dalawang mga bata sa isa't isa. Naalala naman ni Soryong ang pangyayari noong binanggit ng patriarka na ang kanyang anak ay isa sa mga 3 bulaklak sa Central Plains, subalit ito ay kanya lang na binaliwala para sa kanyang matinding interes sa mga maalamat na nakalalasong mga nilalang. Kaya labis na lang na pinagpawisan ang ating bida at nakaramdam ng pagkahiya. Si Tang Huayun na tinagurian bilang nakalalasong bulaklak at ang tanging anak na babae ng angka ng Sichuan Tang ay nagkaroon ng emosyonal na pasanin na walang may nakakaalam. Sa kanyang murang edad ay tinagurian siya ng mga elder ng kanilang angkan bilang maganda lang at ang tanging niya lang na pakinabang ay ang magpakasal sa isang makapangyarihang pamilya dahil hindi sila nakakasigurado sa kanyang talento. Nagpumilit naman itong mga elder na kumuha sa kanilang patriarka ng ikalawang asawa subalit ito ay tutol sa kanilang suhestyon. Ang mga narinig ni Huayun ay itinago niya naman sa kanyang sarili at dahil siya ay determinadong patunayan na ang mga matatandang ito ay nagkakamali patungkol sa kanya, nag-ensayo siya ng husto at walang tigil para mas lalong mapahusay ang kanyang martial art, umaasang maipapakita ang kanyang halaga sa kanilang pamilya kahit na siya ay isang babae. Subalit ang kanyang pagmamadali para mapatunayan ang kanyang sarili ay nagresulta lamang sa isang trahedya dahil pinilit nito ang kanyang internal energy ng sobra. Na siyang nagresulta ng pagkalaso ng kanyang katawan at naging sanhi ng kanyang kakulangan ng enerhiya. Di kalaunan ay makikita naman natin si Huayun na nagawang magising pagkatapos ng kanyang matagal na pagtulog, kung saan ang maimulat nito ng tuluyan ang kanyang mga mata ay napansin niya na siya ay napapalibutan ng kanyang lolo, ina at ng mga doktor ng kanilang angkan. Labis namang natuwa ang kanyang ina nang malaman na tuluyan ng ligtas ang kanyang anak. Si Huayun na nalilito sa pangyayari ay nagawa namang maalala ang mga naganap kung bakit siya naging ganito kaya siya ay naiyak ng todo. Kaagad naman siyang nanghingi ng kapatawaran sa kanyang ina sa lahat ng mga pangyayari at isiniwalat na ito ay kanya lamang ginawa dahil gusto niyang magkaroon ng pakinabang sa kanilang angkan subalit ang kinahinatnan lang nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang internal energy. Upang mapatahan sa kanyang pag-iyak, hinawakan naman ng matandang patriarka ang kanyang kamay at natanong kung ito ba ay kanyang nagawa dahil sa ayaw nitong makitang nahihirapan ang kanyang ama at lolo. Pinagsabihan naman siya nito na imbis na umiyak, sila ay dapat na magdiwang dahil nagawa nitong maabot ang level ng 100 poison na kanyang gustong-gusto. Natigilan naman itong si Huayun sa kanyang mga narinig, at para makumpirma kung ito ay totoo ay kaagad niyang ipinalabas ang kanyang internal energy sa kanyang palad habang siya ay nakahiga. Napansin naman nito na hindi nawala ang kanyang internal energy kundi mas lalo pa ito ngayong dumadaloy ng maayos at mas naging malakas. Lumingon naman si Huayun sa kanyang lolo at natanong kung papaano itong nangyari kaya sinabihan naman siya ng matandang lalaki na bago ito ay mayroon siyang ikukwento sa kanya. Ibinunyag naman ito na mayroong isang batang lalaki na hindi lang sumagip sa kanyang buhay kundi ang nagbigay sa kanya ngayon ng kanyang internal energy na hindi lang 100 poison kundi nasa level na ng 1000 poison.
Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan napapaisip si Huayon kung ano ang ibig sabihin ng ating bida sa kanyang pagsabi na siya ay isang damo. Makikita naman natin na nagawang matigilan ni Soryong dahil dito, ito ay dahil naaalala niya na nagawa niyang matawag ang babae bilang isang damo sa kanyang pakikipag-usap sa patriarka tungkol sa mga maalamat na nakakalasong nilalang. Para maibsan ang pagkailang ay naglakas loob namang nagpakilala si Soryong sa harap ni Huayon at ipinahayag ang kanyang kasiyahan dahil siya ay nasa maayos na lagay na ngayon. Dahil sa kanyang mga sinabi ay napangiti naman ang batang babae at nagbigay din ng pagbati sa kanya. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapakilala bilang tinaguriang nakalalasong bulaklak ng angka ng tang at pagbigay pasasalamat sa ating bida sa pagsasaad na hindi niya makakalimutan itong pabor sa kanyang buong buhay. Ang sandaling ito ay tumatak naman sa isipan ni Soryong kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan at napaisip na lamang na si Huayon ay napakaganda. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon papunta sa patriarka dahil bigla niya nalang narinig ang boses nito sa kanyang isipan. Nagtatanong kung ano ang tingin nito sa kanyang anak. Nagpatuloy naman ang patriarka sa panunukso sa kanya sa pamamagitan ng pagtanong kung hindi ba ito napakaganda at gusto niya ba itong mas makilala pa ng mabuti. Nahihiya sa mga sinabi ng patriarka, hindi naman nagawang makasagot ni Soryong sa mga tanong nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay napagdesisyonan naman nito na maligo para maalis ang pagod ng matagal nilang paglalakbay kaya makikita natin siya ngayong nagpapahinga sa loob ng paliguan. Sa kanya namang tabi ay makikita din natin ang tatlong maliliit na mga centipede na nasa isang balde at maayos din na nagpapahinga habang siya ay naliligo. Nagawa namang maginhawaan ni Soryong sa kanyang mainit na paliguan dahil wala nang may nangungulit sa kanyang katawan, nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa kanyang napapansin. Ito ay dahil bigla na lang nagising ang isa sa mga maliit na centipede kaya napaisip naman siya na sa karaniwan ang mga ito ay hindi umaalis sa kanyang katawan. Subalit nang ito ay kanyang pinagsabihan na ang mainit na tubig ay masama para sa kanila ay agad naman ang mga itong umalis na para bang naiintindihan siya ng mga ito. Habang tinitingnan ng mabuti ang kanyang mga alaga, kanya namang naisip na ito ay napaka-misteryoso dahil siya ay kanilang nauunawaan at marahil totoo nga ang sinabi ng patriarka na sila ay nagkakaroon ng reaksyon sa malalakas na mga intensyon lalo na kung ito ay may kaugnayan sa panganib o karahasan. May pagbibiro at tuwa naman itong nasabi sa mga maliliit na centipede na nakakahiya kung magpapatuloy silang tumititig sa kanyang hubad na katawan. Kaya ang mga maliliit na nilalang ay kaagad namang nagtago na siyang nagpasaya naman sa ating bida dahil sa kanilang nakakatuwang pag-uugali. Kanya namang naisip ang sinabi ni Gupei na ang mga centipedes ay mga spiritual na mga nilalang, kaya napagdesisyonan niya na mas matuto sa mga iba't ibang uri ng mga spiritual na mga hayop. Nang bigla namang bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng patriarka patungkol sa kanyang anak na babae kaya hindi nito magawang kumalma kaya naisipan niyang umalis sa angkan para maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap. Pumunta naman tayo sa ibang gusali sa loob ng angkan ng tang, kung saan makikita natin ang pagtipon ng mga patriarka para sa isang importanteng diskusyon. Inanunsyo ng batang patriarka na plano niyang ibigay ang kwarto sa silangang pakpak ng kanilang gusali sa ating bida. Hindi makapaniwalang magbibigay ito ng kwarto sa kanilang mismong gusali, natanong ng matandang patriarka sa kanyang anak kung ganito na lang ba katalentado itong batang lalaki para ito'y makamit, na kanya namang agad na pinasang-ayunan. Inilarawan naman nito na ang kanilang unang pagkikita ay isa lamang biglaang swerte subalit pagkatapos nitong maobserbahan ang talento at abilidad ni Soryong, naunawaan niya na siya ay isang taong masyadong mahalaga para hayaan na lamang. Ipinaliwanag naman nito na ang kanyang kaalaman sa mga nakalalasong nilalang ay kahanga-hanga at nagawa din nitong mapatay ang Bloodhand Demon na si Tak Unyang. Dagdag pa nito na nagawa din niyang makita ang maalamat na spiritual na nilalang na Zenyao at nagawa din nitong mapisa ang mga itlog ng Blue-Spotted Centipede gamit lamang ng kanyang sarili. Ang kanilang mga narinig ay labis namang ikinamangha ni Huayon at ng kanyang ina kaya sila ay napanganga. Napasabi naman ang matandang patriarka na hindi niya magawang mapaniwalaan na nagawang makakita ng kanyang anak ng isang kayamanan, na kanya namang muling pinasang-ayunan. Pagkatapos nito ay agad namang tinawag ng patriarka ang atensyon ng kanyang anak na si Huayon. Kung saan nasabi nito sa kanya na gusto niyang kunin ang batang lalaki bilang kanyang manugang. Nahirapan naman si Huayon na maproseso ang kanyang mga sinabi kaya siya ay natigilan sa kanyang kinauupuan. Nangangailangan ng oras para makapag-isip ng mabuti ay nanatili naman siyang tahimik.
Natuon naman ang pansin ng kanyang ina sa kanyang sasabihin kaya nasabi niya na bilang parte ng angkan ng Tang ay nauunawaan niya ang kanyang tungkulin at ang ibig sabihin ng kanyang ama. Gayunpaman hindi siya makakapayag dito dahil ang desisyon ay nasa sa kanya para ito ay gawin. Nagawa namang magulat ng patriarka dahil sa biglang pagtaas ng boses nito, kung saan pagkatapos ay bigla na lang siyang napahampas ng kanyang kamay sa lamesa. Kasabay nito ay ang kanyang pagtayo at naiiyak na pagsabi na siya lang ang makakapagpasya kung si Soryong ay nararapat para sa kanya kaya ito ay kanyang mismong titingnan. Dali-dali naman siyang tumakbo palabas ng kanilang silid, na siyang iniwan ng lahat ng kanyang mga kasama sa silid na natutulala dahil sa kanyang biglang pagsabog. Napaisip naman ang patriarka sa kanyang pag-alis na kinakailangan ng ating bida na mag-ingat, ito ay dahil kung gaano kaganda ang kanyang rosas na anak ay siya ring talas ng mga tunok nito. Makikita naman natin ang patuloy na pagtakbo ni Hwayon, kung saan naiiyak nitong ipinapalagay na kung siya ay papayag na lamang dito ay hindi siya kikilalanin ng mga elders ng kanilang angkan kahit na nagawa nitong maabot ang level ng 1000 poison kaya susuriin niyang mabuti kung anong klaseng tao ang ating bida mula sa kanyang kwalifikasyon hanggang sa kanyang personalidad. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin si Soryong na nagpapahinga at tinitingnan ang paglubog ng araw pagkatapos nitong maligo. At dahil wala siyang may magawa ay napaisip naman siya kung ano kaya ang kanyang gagawin, ito ay dahil pansin niya na si Hwayon ay marahil nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Naghahanap ng payo, pabiro naman itong natanong sa kanyang mga alaga kung ano kaya ang pwede nitong gawin. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil sa biglang pagtawag ni Hwayon sa kanya at pagsulpot nito sa kanyang tabi. Habang siya ay nasa kanyang harapan at hinihingal ay may buong loob naman itong natanong sa ating bida kung pwede ba silang personal na mag-usap. Kasunod nito ay ang kanyang paghingi ng kanyang kamay para siya ay tulungan. Naguguluhan naman si Soryong sa kanyang tinanong subalit ito ay kanyang tinanggap, kaya agad niya namang iniabot ang kanyang kamay papunta sa batang babae. Subalit habang patuloy na natatahimik ang paligid ay bigla naman siyang nahiya. Nasabi naman nito na hindi niya alam kung bakit si Hwayon nagmamadali subalit mas mabuting malaman muna nila ng mabuti ang isa't isa bago nila itong gawin. Hindi maunawaan ang pinagsasabi ng ating bida ay napatanong naman ng batang babae kung ano ang ibig nitong sabihin. Subalit maya't maya pa ay namula naman ang mga pisngi nito dahil naisip niya na marahil ang inaakala nito ay gagawa sila ng isang bagay na mahalay. Kaya habang namumula ang buong mukha ni Hwayon ay pasigaw niya namang nasabi na hindi ito ang ibig niyang sabihin at sila ay hindi lang nagkaunawaan sa kanyang intensyon. Kaya pinagalitan naman nito ang ating bida sa kung ano ang pinagsasabi nito at kung papaano siyang nakakaisip ng ganitong mga bagay. Dahil sa pangyayari ay wala namang nagawa si Soryong kundi ang matahimik na lamang sa kanyang inuupuan. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay napabuntong hininga naman si Hwayon at nasabi nito na gusto lang nitong tingnan ang kanyang kamay at marahil hindi sila nagkaintindihan dahil biglaan nitong hiningi ang kanyang kamay, kaya sinagot naman ito ng batang lalaki na ito'y hindi niya kaagad na unawaan. Bigla namang umupo ang batang babae sa kanyang tabi at nanghingi ng kapatawaran dahil bigla na lang siyang sumulpot dito at nagpakita ng kawalang galang. Dagdag pa nitong nasabi na si Soryong ay bata pa at wala pa sa edad pero mukha naman siyang maalahanin kaya ipapaliwanag niya ang mga nangyayari, na nagtataka namang pinasang-ayunan ng ating bida. Ipinaliwanag ng batang babae ang mga kaganapan kay Soryong, kaya pagkatapos nito ay napaisip siya na ang kanyang mga narinig ay parang isang kwento ng isang drama. Ito ay dahil si Hwayon bilang nag-iisang direktang apo ng angkan ng Tang, patuloy nitong hinaharap ang mga masamang binabalak ng sangay ng kanilang pamilya. Gayunpaman para masigurado ang pagpapatuloy ng linya ng kanilang pamilya, ang mga elders ay nagplano na magdala ng isang manugang na mayroong mataas na kakayahan upang matukoy ang kanyang katayuan sa kanyang pamilya kung siya ay sasali dito. Muli namang nanghingi ng kapatawaran si Hwayon dahil mayroon lang siyang gustong kumpirmahing bagay kay Soryong kaya hinihingi nito ang kanyang kamay. Tiniyak niya naman sa ating bida na kahit hindi ito magresulta ng maganda ay wala siyang intensyon na tratuhin siya ng masama. Ito ay dahil siya ay ang sumagip sa kanyang buhay kaya ituturing niya ito bilang isang bisita o di kaya ay kanyang kapatid. Nang bigla naman siyang nagulat dahil walang pag-aalinlangan na iniabot ni Soryong ang kanyang kamay pagkatapos nitong magpaliwanag. May ngiti naman nitong nasabi na nauunawaan nito ang kanyang mga ibinahagi kaya pwede nitong kumpirmahin ang kahit anuman na kanyang gusto. Dahil sa ikinilos ni Soryong ay nagawa namang saglit na matigilan si Hwayon sa kanyang kinauupuan.
At pagkalipas ng ilang sandali ay kaagad naman nitong kinuha ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang braso, kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang internal energy para magawang matingnan ang dumadaloy na enerhiya sa batang lalaki. Ipinaliwanag naman nito na ang martial arts ng angka ng Tang ay hindi isang bagay na magagawang matutunan lang ng kahit sino man dahil mayroong ibang tao na hindi nagagawang makatanggap ng lason sa kanilang katawan para magawang mamaster ang techniques ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na kinakailangan ng isang tao na sasali sa kanilang pamilya na magawang matanggap ang mga lason sa kanilang katawan dahil ang kanilang poison technique ay nangangailangan ng unti-unting pag-aangkop sa mga kamandag habang lumalaki ang kanilang internal energy. At sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa lahat ng mga ito ay makakamtan nila ang kahusayan. Kanya ding isinaad na mayroong level sa pagtanggap ng lason sa katawan at nagsisimula ito sa 5 poison hanggang sa 10,000 poison. Maya't-maya pa ay nagawa namang matapos ni Huayon ang kanyang pagsusuri sa ating bida kaya nasabi nito kay Soryong na sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay may kakayahan para matuto ng kanilang poison techniques. Subalit ito ay nasa level lamang ng 10 poison at ang ibig nitong sabihin ay 10 uri lamang ng mga lason ang makakaya ng kanyang katawan. Gayunpaman ang pagkakaroon ng ganitong katawan ay nakakamangha lalo't hindi siya ipinanganak sa angka ng Tang. Ang impormasyong ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Soryong kaya wala siyang may masabi at nagpatuloy na lang sa pakikinig. Dagdag pa ni Huayon na ito ay maglalagay lamang sa kanya sa level ng isang first-rate na martial artist at ito lamang ang pinakamataas na kasanayan na kanyang makukuha bilang isang tao na walang likas na talento. Nadidismaya sa naging resulta, kaagad namang tumayo si Huayon at nanghingi ng kapatawaran at nagsabi na siya ay aalis na ngayon. Kaya kaagad namang nagbigay ng pagrespeto sa kanya si Soryong habang siya ay umaalis papalayo. Nagawang maunawaan ang mga sinabi ng batang babae ay napatanong naman siya sa kanyang sarili kung ang kanyang katawan ba ay maaari lang na makatanggap ng 10 lason. Nang bigla na lang nag-iba ang mukha nito dahil naisip niya na ibig ba nitong sabihin na hindi niya magagawang madakip ang maalamat na ibon na Zhenyao. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa paliguan habang makikita natin si Huayon na pinagpapawisan ng todo. Habang inaamoy ang kanyang sarili ay natanong naman ito kung bakit pagkatapos nitong makuha ang inner core ng blue-spotted centipede ay nagpapalabas na ang kanyang katawan ng kakaibang amoy kahit na naliligo siya ng ilang beses sa isang araw. Habang isinusuot ang kanyang damit ay kanya namang naisip kung ito ba ay isang uri ng parusa dahil sa kanyang pagsasalita ng parang walang utang na loob sa taong sumagip sa kanyang buhay. Pumunta naman tayo sa isang silid kung saan makikita natin ngayon si Soryong na mahimbing na natutulog, subalit habang siya ay natutulog ay mukhang mayroon siyang pinapanaginipan. Lumipat naman ang eksena habang may labis na pagtataka sa mukha ng ating bida. Ito ay dahil sa kanyang harapan ay si Huayon na nakaluhod at paulit-ulit na nagbibigay sa kanya ng pasasalamat. Hindi makapaniwala sa nangyayari, napaisip naman siya kung ito ba ay isang panaginip. Subalit sinagot lang siya ng babae na nagmumukha man itong ganito pero ito ay hindi isang panaginip. Nagpakilala naman ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan na ang ina ng kanyang mga nakuhang centipede at nagsabi na hiniram lang niya ang itsura ng babaeng kumain ng kanyang inner core para hindi magulat o matakot ang ating bida. Ang mga sinabi nito ay hindi naman ni Soryong lubos na mapaniwalaan subalit napapansin nito ang 3 maliliit na bata sa kanyang paanan. Kaya napaisip siya kung ito ba ay ang mga alaga niyang blue-spotted centipede at silang lahat ay mga batang babae. Dahil sa paglabas ng mga ito, natanong niya naman sa kanila kung paano nilang nagawang pumunta sa kanyang panaginip. Isinaad naman ng babae na naiwan niya ang kanyang mga anak dahil siya ay pinatay ng walang awa kaya ang kanyang sama ng loob ay umabot sa kalangitan at ang kanyang espiritu ay nagtagal sa inner core. At habang sinusumpa niya ang batang babae na kumain ng kanyang inner core sa loob ng kanyang katawan, lumitaw ang isang pagkakataon upang malutas ang kanyang sama ng loob kaya nagawa niyang magpakita ng ganito na lamang sa kanyang panaginip. Sa madaling salita, ito ay dahil dinala niya ang kanyang mga anak kaya ito ay nangyari. Matapos ng mahabang pagpapaliwanag ng babae ay nagawa naman itong maunawaan ng ating bida. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkakasala dahil siya ang dahilan kung bakit nilang nagawang mahanap ang centipede at nagawa itong mapatay. Nang bigla namang nagsabi ang babaeng centipede na kung hindi siya mahihirapan ay maaari ba siya nitong pagbigyan sa isa niyang kahilingan. Nakaagad namang sinagot ni Soryong ng siyempre at gagawin niya ang lahat ng kanyang hihilingin bilang kabayaran sa kanyang mga ginawa.
Bigla namang hinawakan ng babaeng centipede ang ulo ng isa niyang anak at nagsabi kung pwede ba nitong alagaan ang mga maliliit na bata hanggang sila ay tuluyang lumaki. Ipinagtaka naman ito ni Soryong dahil sa kanyang kaalaman, ang mga centipede ay dapat hindi na umaasa sa iba pagkatapos ng mga itong magpalit-balat ng 2 beses mula sa katawan ng kanilang ina. Kaya pinagsabihan naman siya ng babaeng centipede na ito ay totoo para sa mababang uri ng nilalang subalit sila ay naiiba. Ipinaliwanag nito na ang mga supling ng kanyang mga kauri ay nagpapalit-balat ng 2 beses at nananatiling nakadepende sa enerhiya na dumadaloy sa inner core ng kanilang ina. Ngunit pagkatapos nito ay nagpapatuloy silang lumalaki sa pamamagitan ng pagkain ng enerhiya ng ibang mga nilalang. Naunawaan naman ito ni Soryong kaya natanong niya na dahil nagawang makain ni Hwayon ang kanyang inner core ay kinakailangan ba ng mga maliliit na centipede na manatili malapit sa kanya, na pinasangayunan naman ng babae. Pag-alit pa nitong muling nabanggit na gaya ng sinabi niya kanina, isinumpa niya ang babaeng ito at dahil sa kanyang kinain na inner core, siya ngayon ay nagpapalabas ng kakaibang amoy sa kanyang katawan. Ang mga narinig ni Soryong ay labis niya namang ikinagulat kaya natanong niya kung bakit niya ito magagawa. Habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha ay sinagot naman ito ng babaeng centipede na balak niyang tiyakin na walang sinumang lalaki ang lalapit sa babaeng ito na siyang pipigil sa kanya para magkaanak. Ngunit ibinahagi naman nito bilang kapalit sa pag-alis nitong sumpa ay kinakailangan lang nitong hayaan ang kanyang mga anak na mag-absorb ng enerhiya galing sa kanyang inner core, at marahil ito din ay magiging paraan para maipanalo ng ating bida ang puso ng batang babae. Dahil sa suhestyon ng babaeng centipede ay napaisip naman si Soryong. At pagkalipas ng ilang sandali ay nagpalabas naman siya ng ngiti, kung saan may tuwa nitong nasabi na ito ay mukhang hindi tama para sa kanya dahil hindi niya nais gamitin ang mahirap na sitwasyon ni Hwayon para sa kanyang sariling kalamangan. Dahil sa kanyang mga sagot ay napangiti naman ang babae at napasabi sa kanyang isipan na tunay nga siyang isang mabait na lalaki. Subalit natanong naman ito kay Soryong kung papaano nitong matatagumpayan itong hamon dahil ang babaeng yun ay mukhang naghahanap ng malakas na lalaki. At dagdag pa nito na hindi din ito magagawang makuha ang 10 inner core ng maalamat na 10 nakalalasong nilalang para sa kanya. Dahil sa pagbanggit ng babae sa 10 maalamat na nilalang ay mayroon namang biglang pumasok sa isipan ni Soryong. Kaya sinagot niya ito na mayroon siyang ideya kaya siya ay kanyang pagkatiwalaan, na natanong naman ng babae kung ano itong kanyang ideya. Subalit habang inaamo ang isang batang centipede ay may malaking ngiti lang nitong nasabi na ito ay iwan niya na lang sa kanya dahil alam niya na ito'y gagana ng mabuti. Sa sumunod na araw ay makikita naman natin ang pagpapaliwanag ni Soryong kay Hwayon patungkol sa sumpa. Hindi naman ito mapaniwalaan na ang kakaibang amoy na nanggagaling sa kanyang katawan ay dahil sa kanyang kinaing inner core ng blue-spotted centipede. Kaya patuloy na ipinaliwanag ng ating bida sa kanya na kung ikakabit nito ang mga maliliit na centipedes sa kanyang katawan tuwing ilang araw at hahayaang mag-absorb sa kanyang enerhiya ay natural na mawawala ang amoy. Napaisip naman si Hwayon sa kanyang mga sinabi at natanong kung maayos lang ba para kay Soryong na sabihin itong lahat sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Dahil kung ito ay kanyang gugustuhin ay madali siyang makakahiling ng isang bagay bilang kabayaran. Subalit may malaking ngiti lang itong sinagot ni Soryong na hindi niya magagawang samantalahin ang mahirap na sitwasyon ng isang babae at tinatanggihan niya na maging ganito kawalang hiya. Ang sagot nito ay tumatak naman kay Hwayon kaya siya ay nabigla at natigilan sa kanyang kinauupuan, kung saan siya ay natahimik ng ilang sandali. Pagkatapos nito ay nagsabi naman siya na kung ganoon ay hindi niya tatanggapin ang kabaitan ng ating bida nang walang ibinabalik na kapalit. Dagdag pa nito habang angat-angat ang kanyang kamao na seryoso niyang pag-iisipan ng mabuti ang mga sinabi ng kanyang ama. Ito ay dahil sa ating bida ay nagawa niyang maunawaan na mayroong mga bagay na mas mahalaga pa kesa sa talento o di kaya ay husay sa pakikipaglaban. Napahawak naman si Soryong sa kanyang ulo at may tuwang nagsabi na mayroon din siyang naisip, kaya natanong naman ni Hwayon kung ano ang ibig nitong sabihin. Isinaad naman nito na nagawang mabanggit ni Hwayon na ang kanyang katawan ay maaari lamang makatanggap ng 10 mga lason, na sinagot naman ng batang babae na ito ay tama. Habang nilalaro ni Soryong ang mga maliliit na centipede sa kanyang katawan ay nagsabi naman siya na dahil dito ay mayroon siyang naisip. Ito ay bakit hindi na lang nitong ilagay ang lahat ng lason ng 10 maalamat na nakalalasong nilalang ng central plane sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sinabi ay hindi naman mapaniwalaan ni Hwayon kaya bigla na lang namula ang kanyang mukha dahil naisip nito na gusto ni Soryong na lumakas na lamang ng ganito para sa kanya.
At bilang isa sa 3 bulaklak ng mundo ng Murim na tinaguri ang nakalalasong bulaklak na si Tang Huayun, ito ang unang pagkakataon na ang lalaki ay gumawa ng ganito katapang na pag-amin sa kanya kaya marahil nahulog ang loob nito sa batang lalaki na ating bida. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan na nanggagaling sa dalawa, kaagad namang natanong ni Huayun kay Soryong kung nauunawaan ba nito ang kanyang sinabi. Na sinagot naman ito ng may malaking tuwa sa kanyang mukha ng hindi. Ipinaliwanag naman ni Huayun sa kanya na ang daan na kanyang tatahakin ay magiging napakahirap at napupuno ng hamon kaya marahil ito ay maaaring tumagal ng panghabang buhay na pagsisikap para maabot ang kanyang ninanais, kaya napaisip naman ng ating bida kung aabutin ba talaga ito ng ganito katagal. At dahil muling naalala ng batang babae ang mga sinabi ni Soryong, napatakip naman siya ng kanyang mukha dahil sa labis nitong pamumula. Kanya namang nasabi na alam niya na ang ating bida ngayon ay 15 taong gulang kaya pagkatapos ng 3 taon na magawa niyang maabot ang hustong edad na pwede nang magpakasal, kung magagawa nitong makamit ang kahit isa lamang sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang ay makukumbinsi siya sa kanyang mga sinabi. Nagawa namang matigilan ni Soryong dahil sa ibinahagi nito. Dagdag pa ng batang babae habang nauutal at nahihiya ng todo, na kung magagawa nitong magtagumpay ay paniguradong mayroong posibilidad ng kanilang kasalan. Labis namang nagulat si Soryong dahil sa kanyang biglang pagtayo at pagsigaw na ipagdadasal niya ang kanyang tagumpay. At dahil sa tindi ng hiya nito ay kaagad naman siyang tumakbo para umalis papalayo sa kanilang kinaroroonan. Subalit kaagad naman siyang tinawag ni Soryong kaya natanong niya kung mayroon pa ba siyang gustong sabihin. May malaking tuwa namang sinabi ng ating bida na kailangan siyang gamutin kaya kinakailangan nitong manatili ng ilang oras sa kanyang tabi. Kaya nabato naman si Huayun sa kanyang kinatatayuan. Hindi naman siya nag-alinlangan at kaagad na bumalik papunta kay Soryong, at habang patuloy siyang namumula ay nagsabi naman itong batang lalaki na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang mga maliliit na centipedes ay hindi siya kakagatin. Inipon naman ito ang mga maliliit na centipede sa kanyang mga palad at nagsabi sa kanila na sila ngayon ay pumunta sa kanilang ina imbis na sa kanilang ama. Dahil sa kanyang mga narinig ay muli namang naagaw ang atensyon ni Huayun at natanong sa kanya kung ano ang pinagsasabi nito. Subalit pinagsabihan lang siya ng ating bida na hindi ito ang ibig niyang sabihin at nasabi niya lamang ito dahil ang mga centipede ay kanyang maliliit na anak. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa isang silid habang makikita natin na nagpupulong ang dalawang patriarka at ang ina ng batang babae dahil mukhang hindi sapat ang pambihirang talento ng ating bida para maipanalo ang puso ni Huayun. Natanong naman ng matandang patriarka kung nagawa ba nilang makita ang dalawa ngayong umaga dahil mukhang mayroong nangyayari sa pagitan nilang dalawa, na sinagot naman ng kanyang manugang na mukhang ang batang lalaki ay tinanggihan ng kanyang anak. Dahil sa sinabi ng babae ay napaisip naman ang dalawang patriarka na ito ay hindi mabuti. At pagkalipas ng ilang sandali, ipinaliwanag ng matanda na ang pagpilit sa isang kasal ay tunay ngang hindi tamang paraan at mas mabuti kung ang dalawa ay natural na magkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Kaya inirekomenda ng babae kung bakit hindi nila hayaan na si Huayun ang magturo ng martial arts kay Soryong dahil makakatulong ito upang mas mapalapit ang dalawa, na sinagot naman ng patriarka na ito ay isang magandang ideya. Dagdag naman ng matandang patriarka na kailangan na lang nilang tingnan sa kanilang manggagamot kung magagawa ba nilang mapataas ang internal energy ni Soryong. Subalit pinagsabihan lang siya ng kanyang anak na ito ay hindi naging posible kay Huayun kaya huwag siyang umasa ng husto dito. Naunawaan naman ng dalawa na ito ay malabong mangyari kaya silang dalawa ay napabuntong hininga na lamang. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin si Huayun sa labas ng kanilang silid na nakatayo sa harap ng pintuan. Agad naman siyang nagtanong para pumasok kaya natanong ng kanyang ina kung ano ang kanyang ginagawa dito ng ganitong oras. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagbigay naman ng pahintulot ang patriarka para siya ay pumasok. Nang makita niya ang mga tao sa loob ng silid ay labis naman siyang nagulat. Ito ay dahil hindi niya inaasahan na silang tatlo ay naririto. Ipinaliwanag naman ni Huayun na siya ay nandito dahil mayroon siyang gustong sabihin sa kanilang lahat kaya natanong ng patriarka kung ano ito. Bigla namang namula ang mga pisngi ng batang babae at bigla na lang siyang napasigaw ng todo sa pagsasabi na gagawin niya ang iniuutos ng kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi ay nagawa namang magulat ng patriarka, kaya kinumpirma nito kung ano ang ibig niyang sabihin habang natanong naman ng kanyang ina kung ito ba ay dahil nagawang makuha ng ating bida ang kanyang interes. Napuno naman ng hiya si Huayun kaya hindi nito nagawang makapagsalita.
At dahil patuloy na namumula ang mukha nito ay labis naman ang naging tuwa ng kanyang ina at natanong naman ng patriarka kung papaano itong nangyari ng biglaan dahil inaakala niya na hindi niya gusto ang batang lalaki. Nahihiya namang ipinaliwanag ni Huayon na si Soryong ay gumawa ng pangako para maging pinakamahusay sa buong mundo para sa kanyang kapakanan. Hindi makapaniwala sa nagawa ng ating bida ay labis namang natuwa ang kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay nagulat. Interesadong malaman kung ano ang patungkol dito ay may malaking tuwa sa kanyang mukha namang nasabi ng patriarka na magsabi pa ito ng karagdagang impormasyon. Ikinwento naman ni Huayon na kahit ang level ni Soryong ay nasa 10 poison lamang, ipinangako nito sa kanya na pupunuin niya itong lahat ng lason ng 10 maalamat na nakalalasong nilalang para lamang sa kanyang kapakanan. Labis naman ang pagkagulat ng dalawang patriarka sa matapang na isinaad ng ating bida, kaya natatawa na nasabi ng matanda na ang batang lalaking iyon ay tunay na malakas ang loob para magawang masabi na huhulihin ito ang mga maalamat na nilalang para sa kanya. Habang nasabi naman ng ina ni Huayon na saan pa ba siya makakakita ng ganitong manliligaw. Ipinaliwanag naman ng batang babae na kahit handa ang kanyang puso, sinabihan niya si Soryong na sasang-ayon lamang siya sa pagpapakasal kung magagawa nitong makahuli ng isa sa mga maalamat na nilalang bago siya umabot sa tamang edad. Inisip naman ni Huayon kung nagawa bang maunawaan ng ating bida ang kanyang naging sagot. Natanong naman ng patriarka kung bakit hindi siya humiling ng hindi bababa sa 3 maalamat na nilalang. Subalit may tuwa namang nagsabi ang kanyang asawa na mukhang ang mga lalaki ay hindi masyadong matalas sa mga ganitong bagay. Natanong naman ni Huayon kung dapat ba nitong ipaliwanag ng mabuti sa kanya, na sinagot naman ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang ulo na huwag niya itong gawin dahil mas mabuti kung hindi nito alam na nakuha na nila ang kanilang pag-aproba dahil mas magsusumikap si Soryong kung ganito. Nagsabi naman ang matandang patriarka na sa ngayon ay tratuhin na lang nila ang ating bida bilang posible na kanilang maging manugang at kumilos na para bang hindi pa sila nakakapagdesisyon dito. Ito ay dahil kung magsusumikap ito ng mabuti, natural siyang magiging parte ng kanilang pamilya. Pumunta naman tayo sa kasunod na panaginip ni Soryong kung saan habang nakadikit sa kanya ang mga maliliit na bata ay may tuwang nasabi ng babaeng centipede habang hawak ang kanyang kamay na mukhang tuluyan itong nakuha ang puso ng batang babae, subalit napatawa na lamang si Soryong at nagsabi na itong lahat ay tungkol sa lakas ng loob at tiyaga. Nauunawaan ang kanyang mga sinabi ay napangiti naman itong babaeng centipede. Iminungkahi naman ito sa batang lalaki na ngayon na lang ang kanyang huling pagpapakita dahil ang kanyang sama ng loob ay nagawa ng maresolba kaya ang kanyang kaluluwa ay malapit ng umakyat sa kabilang buhay. Dahil ito na ang kanilang huling pagkikita at bilang pasasalamat ay nag-alok naman ng babae kung mayroon ba siyang gustong ipagawa sa kanya dahil ito ay kanyang gagawin kung ito ay kanyang makakaya. Napaisip naman si Soryong kung ano kaya ang pwede nitong hilingin. Labis namang nabigla ang babae dahil natanong nito kung pwede ba nitong tingnan ang kanyang katawan. Nag-iisip na ito ay dapat na kanya nang inaasahan dahil ang ating bida ay isang lalaki ay kaagad naman niya itong pinasang-ayunan. Unti-unti naman itong hinubad ang kanyang damit habang napapaisip na si Soryong ay mukhang mayroong kahinaan sa pagnanasa. Subalit nagtataka lang na nasabi ng batang lalaki na siya ay huminto at natanong kung kinakailangan ba talaga nitong alisin ang kanyang damit. Kaya nahihiya namang natanong ng babaeng centipede kung hindi niya ba dapat ito inalis at ganito ba ang kanyang gusto. Subalit habang tinatakpan ng mga maliliit na mga centipede ang kanilang mga mata ay nagsabi lang itong si Soryong na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ito na ang kanyang gustong makita ay ang tunay na itsura ng isang blue-spotted centipede na ikinabigla naman ng babae. Dahil ito ay kanyang nauunawaan ay kaagad namang nag-iba ang kanyang anyo sa harap ng ating bida, kung saan bumungad sa harap ni Soryong ang isang dambuhalan insekto na mayroong napakahabang katawan at matatalim na mga kamay at kaliskis. Natanong naman ito kay Soryong kung pwede na ba ito at kung ito ba ang kanyang tinutukoy. Subalit makikita lang natin ang labis na pananabik sa mukha ni Soryong dahil sa kanyang nakikita. Nanghingi naman siya ng pahintulot kung pwede niya ba itong hawakan. Kaya habang hawak nito ang kanyang isang kamay ay natanong nito kung ito ba ay hindi tinatablan ng tubig at kung ang bagay ba na ito ay sinusuportahan ang kanyang mga kasukasuhan. Dagdag pa nito nang may pananabik na natanong kung naglalakad ba ang insekto ay tumatama ang kanyang mga hakbang insakto sa lugar kung saan ang tinatapakan ng kanyang mga paa sa harapan. Natanong din ito kung gaano kalakas ang kanyang lason, at kung nakakakita ba siya gamit ng kanyang mga mata o di kaya ang kanyang mga antena.
Dahil nakita nito ang kanyang pangil ay mas lalo namang nagkaroon ng pananabik si Soryong kaya nagpakiusap ito na hayaan niya itong hawakan ang kahit isang beses lamang, subalit pinagsabihan siya nito na ito ay magiging delikado ngunit inulit nito ang kanyang sinabi kanina na gagawin niya ang lahat ng hinihiling nito. Kaya napaisip naman ang malaking blue-spotted centipede kung magiging maayos lang ba ang kanyang anak sa pangangalaga ng ating bida. Nagawa namang mahawakan ni Soryong ang kanyang pangil sa huli kaya labis na lang ang naging tuwa ngayon sa kanyang mukha.